Mr. Silent Channel. Kabanata 1501 hanggang 1510. Humakbang si Tang Wulan ng dalawang hakbang at tumayo sa harap ni na Yuanan Yahui at Xi, mga nakatatanda, iniisip ko kung may hindi pagkakaunawaan sa pagitan ninyo. Kaibigan ako ni Yuanan. Nagsasalita ang tinatawag na gentleman ngunit hindi kumikibo. Kayong mga lalaki. Dahil pamilya kayo, bakit kailangan ninyong pilitin ang isa't isa? Galit na sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, walang kinalaman sa iyo dito. Dapat siyang bumalik sa atin. Kung hindi, mataimtim na sinabi ng matanda, okay, huwag kang magsalita ng kahit ano. Dapat sumama sa atin si Yuanan. Walang puwang para sa negosasyon. Yuanan, balak mo bang hayaan si Lolo mismo ang gumawa? Nagpakita ng komplikadong ekspresyon si Yuan and Yahui, sumulyap kay Xi sa tabi niya, pagkatapos ay kay Tang Wulan sa harap niya, humakbang pasulong, at lumapit kay Tang Wulan, Captain, sasama ako sa kanila. Lumingon si Tang Wulan upang tumingin sa kanya, at sa kanyang mga mata, nakita niya ang isang dampi ng determinasyon. Tiyak na hindi ito ang hitsura ng isang bata na may galit at tumakas sa bahay, ito ay malinaw na isang tingin sa kanyang mga mata. Hindi, walang makakaalis sa iyo sa akin. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na bumaril kanina ay same time na nagsabi, anak, ang lakas ng tono mo. Gusto kong makita kung ano ang magagawa mo. Nakakainis ka talaga. Bago pa makapag-react si Tang Wulan, isang figure sa diagonal na saksak ay kumislap na, at ito ay bahagyang binaril gamit ang isang palad, at ito ay nakaprint patungo sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kumikislap ang liwanag sa katawan ng nasa katanghaliang gulang, at ang buong tao ay naging sobrang kondensado, at sinampal niya ang isang kamao na tila mabagal, na nakabangga sa kanyang palad. Nagkaroon ng malambot na, poof. Biglang nagiba ang kutis ng nasa katanghaliang gulang, at ang buong tao ay nasangkot at nahulog dalawang hakbang sa gilid. Pagkatapos, naramdaman niyang parang isang malawak na karagatan ang lumitaw sa kanyang harapan, at ang mga anino ng mga patong ng palad ay naging malalaking alon na tumatakip sa kanyang sarili halika. Kung isang alon lang, tiyak na hindi siya natatakot. Gayunpaman, sa alon na ito, ang bawat anino ng palad ay may iba't ibang pag-ikot. Mayroong positibo, baligtad, at lateral, na lahat ay iba. Ang mga umiikot na enerhiya na ito ay magkakaugnay sa isa't isa, at may pakiramdam na ang isang pagpindot ay magpapasabog sa kabuuan. Nang makakita ng ganoong kamay, maging ang mukha ng matanda ay bakas ang pagtataka. Naramdaman na niya na sina Tang Wulan at Lan Fuzzy ay nasa antas ng title Daoluo Cultivation, at naramdaman din niya na ang makapangyarihang espiritual na kapangyarihan na inilabas ng bawat isa sa kanila ay umabot sa espiritual na kaharian. Gayunpaman, mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan ng title Daoluo at extreme Daoluo kung tutuusin, at wala siyang masyadong pakialam. Ngunit sa sandaling ito, ang lahat ng iniharap sa akin ay iba. Ang paglilinang ay isang bagay, ngunit ang aktwal na kakayahan sa labanan ay isa pa. Hindi yun ang title Daoluo ay maaaring hamanin ng super Daoluo. Walang duda na ang binata sa kanyang harapan ay isang henyo. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay umungal, at ang una, ikatlo, at ikalimang espiritu ay tumunog sa kanyang katawan ng sabay-sabay. Ang figure na orihinal na tila katamtaman ay biglang lumaki at naging isang higanteng unggoy sa isang iglap. Ang nakakatakot na higanteng unggoy ay agad na tumangkad at ito ang martial spirit ng higanteng unggoy. Sa kanyang malupit na pangangatawan, nagpasabog din siya ng 12 ng suntok sa isang iglap, sinusubukang basagin ang husay gamit ang kanyang lakas. Gayunpaman, ang mga layer ng mga anino ng palma ay puno ng mga whirlpool. Ang kanyang mga pag-atake ay nahulog sa mga whirlpool na ito, tulad ng clay cows na pumapasok sa dagat, mabilis na naaagnas at natutunaw. At nang ang mga vortex na ito ay lumapit sa kanyang katawan, malinaw niyang naramdaman na ang kanyang bodyguard soul power ay malapit ng mapunit. Anuman ang iba pang mga bagay, ang katawan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay kumislap ng ginintoang liwanag, ang anyo ng tao ay nagbagong anyo sa isang malaking anyo ng unggoy, at isang layer ng gintong halo ang lumitaw sa buong katawan niya, at isang parang luhang sigaw ang patuloy na tumunog sa kanyang katawan. Protektahan ang iyong dibdib gamit ang iyong mga braso. Bahagyan itong hinaranggan ang suntok ni Lan Fuzzy. Alam mo, ito ang martial soul ng Titan Great Ape. Sa isang palad lang, halos mabigla si Lan Fuzzy sa audience. Kasama si Tang Wulan, nabigla ang lahat sa kanyang malakas na pag-atake ngayon lang. Ang Yanwu Divine Feast ni Yuanan Yahui ay mahusay din sa pag-ikot, ngunit mula sa isang purong umiikot na pananaw, halatang mas mababa ito sa Lan Fuzzy. Sa pagtingin sa mga anino ng kanyang mga palad, hindi maiwasan ni Yuanan Yahui na mag-isip, ano ang dapat niyang gawin kung siya ay papalitan ng kanyang sarili para lumaban. Napaatras ng ilang hakbang ang medyo may edad na, ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagkagulat. Kailan kaya naging makapangyarihan ang mga kabataan ngayon? Sa anumang kaso, isa rin siyang level 93 title Daoluo, at napaatras ng kalaban. Pero yun lang. Hindi ito itinuloy ni Lan Fuzzy, ngunit nakatayo lang roon at sinabing may pagkadismaya. Nag-iba ang mukha ng matanda, bata, huwag kang masyadong magsalita. Kung nandito ang panganay ko, hindi ka magkakaroon ng ganoong pagkakataon.
Iritadong sinabi ni Lan Fozzie, okay, hindi mo kailangang umasa sa luma para ibenta ang luma. Subukan natin kung hindi ka kumbinsido. Pinakaayaw ko ang dogmatic mong mga patriarch. Bahagyang kumunat ang noo ng matanda at bahagyang tumango, okay. I can see clearly. Nang sabihin niya ang mga salitang "say clearly", si Yuan Enyahui ang tiningnan niya. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang direksyon ni Lan Fozzie. Ang buong aksyon ay hindi maaaring maging mas simple, at walang magarbong tungkol dito. Malamig na sumangot si Lan Fozzie, at namumulaklak muli ang mga umiikot na palad. At kumpara sa nauna, ang oras na ito ay mas malakas. Maging si Tang Wulan, na nasa hindi kalayuan sa likuran niya, ay malinaw na naramdaman ang nakakatakot na enerhiya na nakapaloob sa vortex. Ang pinakamalakas na bahagi ng kanyang puyo ng tubig ay ang patuloy na nagbabago at komplementaryong mga aspeto. Nangangailangan ito ng malakas na kapangyarihang pangkaisipan upang makontrol at makontrol, ngunit nangangailangan din ng malakas na lakas bilang pundasyon. Ang matanda ay tila hindi nakita ang lahat ng ito, ngunit ang daliri na itinuro niya ay patuloy na lumaki sa mga mata ni Lan Fozzie. Ang puyo ng tubig ay natatakpan, at ang puyo ng tubig na umiikot sa iba't ibang direksyon ay pumuputol pataas, at bumubuo ng isang malakas na puwersa ng salungat sa kani-kanilang mga banggaan. Bagamat ipinagmamalaki ni Lan Fozzie, naunawaan din niya na ang kinakaharap niya ay isang powerhouse ng extreme Daoluo level, kaya ang shot na ito mismo ay lalabas din ng walang pabaya. Sa makatuwid, nang ilabas niya ang kanyang mga paraan ng pag-atake, napakaingat din niya, pinasabog ang bawat puyo ng tubig sa pinakaangkop na oras. May mahinang dilaw na ilaw na kumikislap sa daliri, at isang vortex na spiral pataas, hinihila, pinuputol, nagmamaneho, naapektuhan, at sumasabog. Maraming pagbabago ang patuloy na kumikilos dito. Gayunpaman, sa mga mata ni Tang Wulan at Lan Fozzie, ang daliring iyon ay umusad ng napakabagal, nang hindi bumibilis, bumagal, o hinihiwalay. Gaano man ang epekto ng puyo ng tubig, ito ay nananatili. Bang! Nabasag ang lahat ng puyo ng tubig sa isang iglap, at si Lan Fozzie ay umatras ng 7 o 8 hakbang na magkakasunod. Hindi niya makontrol ang kanyang katawan, at napaupo siya sa lupa. Nakatayo pa rin ang matanda, binawi ang kanyang daliri. Ang mainstay, hindi matitinag ang masasamang espiritu. Naiintindihan mo ba? Mahina niyang sabi. Huminga ng malalim si Tang Wulan. Sa sandaling ito, bigla siyang nagkaroon ng matinding pagnanasa na labanan ang matandang nasa harapan niya. Ang daliri na ngayon, isang daliri na mukhang napakasimple, ay nagbigay sa kanya ng malaking pagkabigla. Ang daliring iyon ay walang anumang magarbong, walang mga kasanayan, at walang mga kasanayan sa kaluluwa. Ang ilan ay hindi matitinag na momentum, ganap na dalisay na lakas, at walang kapantay na pananampalataya. Ito ang katakutan ng isang totoong power type na powerhouse na may buong suntok. Ito ang tunay na tigas. Walang duda na ang Titan Great Ape ay isang power type na beast spirit, at ang kakayahang linangin ng Titan Great Ape Spirit sa antas ng limit Daoluo ay nangangahulugan na ang nasa harap niya ay nilinang din ang kanyang kapangyarihan hanggang sa limitasyon. Ito ang unang pagkakataon na nakita siya ni Tang Wulan, isang power type limit na si Daoluo. Ang pinakamagaling niya ay kapangyarihan, kaya paanong hindi niya makikita si Lai Xingxi? Tulala na nakaupo si Lan Fozzie sa lupa. Hindi siya nasugatan, ngunit ang hindi mapigil na pakiramdam noon ay nakaramdam siya ng panlulumo ng ilang sandali. Anong kakilakilabot na kapangyarihan, ang gayong kapangyarihan ay talagang hindi isang bagay na matitinag ng kasalukuyang sarili. Ang tinaguriang mainstay na ito ay parang may epekto rin sa sarili niyang pamilya. Kaya lang malaki pa rin ang agwat ko sa kaharian na ito, pero nagawa naman ng matandang nasa harapan niya. Napakalakas talaga. Napatingin si Yuan Enyahui sa matanda, ngayon lang niya hinarap ang sarili niya ng barilin at sabihin ang bawat salita. Siya, tinuturuan niya ba ako? Tara na, sumama ka na sa akin. Tumango ang matanda kay Yuan Enyahui. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad patungo sa kadiliman. Boss! Bal isang bulalas ni XCXC. Ang lakas ng matandang ito ay talagang napakalakas, at ang tanging maaasahan niya ngayon ay si Tang Wulan. Senyor, sandali lang. Magalang na sabi ni Tang Wulan. Nakuha ng matandang ito ang kanyang paggalang sa bisa ng kanyang napakalakas na lakas, hindi pa banggitin na siya ang lolo ni Yuan Enyahui. Napalingon ang matanda at sinabing, napakagaling mo rin, ngunit napakabata mo pa. Napakahusay talaga ng henerasyon mo. Si Yuanan ang pagpapatuloy ng aking dugo. Kung babalik ka sa akin, walang-wala. Ngunit kailangan niyang bumalik sa akin. Huminga ng malalim si Tang Wulan, Senyor, gusto ko ring humingi ng payo sa iyo. Paano kung tumaya tayo? Ang matandang lalaki ay tumingin kay Tang Wulan ng may interes, pusta. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka? Ang dating nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nahuhulog na ang kanyang lakas at galit na sumigaw. Hindi siya pinansin ni Tang Wulan, at sinabi na lang sa matanda, pastahan ko ang 3 atake mo. Kung masasagot ko ang 3 atake mo, hindi mo aalisin si Yuanan. Kung hindi, hindi na kita pipigilan. Ano sa palagay mo? Kumunot ang noo ng matanda, ngunit sinabi na ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, ikaw lang, karapat-dapat ka bang hamunin ang matanda?
Nilingon siya ni Tang Wulan, at sinabing, kung gayon, maaari mo itong palitan sa iyo. Hanggat maaabutan mo ang aking 3 pag-atake, hahayaan kitang kunin siya. Paano? Galit na galit ang middle-aged na lalaki. Pinipilit na ni Tang Wulan si Chi Guoga. Pumayag na sana siya, ngunit naramdaman niya ang pagputok ng presyon mula sa nakapaligid na hangin, at hindi siya nagsalita ng kahit ano sa kanyang mga labi. Bata, ramdam ko ang tiwala mo, ngunit hindi ako tataya sa iyo. Kailangang bumalik si Yuanan sa akin, walang puwang para sa negosasyon. Malumanay na sabi ng matanda. Bahagyang nagbago ang mukha ni Tang Wulan, ang isang ito ay talagang hindi nakapasok sa langis at asin. Ito ay maaaring medyo mahirap. Huminga ng malalim, naging seryoso din ang ekspresyon ni Tang Wulan. Magsasalita pa sana siya, may narinig siyang boses mula sa di kalayuan, bakit hindi ka nalang sumugal, kung hindi, hindi mo siya maaga. Isang sinag ng liwanag ang kumislap mula sa malayo, tila isang espada, hindi matalim, ngunit may kakaibang mood swing. Nang lumitaw ito, bahagyang naapektuhan ang emosyon ng lahat. Kumikislap ang liwanag, at may lumitaw na figure sa tabi ni Tang Wulan, na may mahinang ngiti sa kanyang mukha at magiliw na tingin, hindi ba ito ang sentimental na Daoluo Zhang Xin? Hindi nagulat si Tang Wulan sa pagdating ni Zhang Xin, dahil ito ang orihinal niyang tawag. Dahil nagagawa niyang humingi ng tulong ang mga cultivation base ni Yuanan Yahui at XCXC, ang lakas ng kalaban ay maiisip, hindi kailanman isa sa panganib ni Tang Wulan ang buhay ng kanyang mga kasosyo, kaya naabisuhan din niya si Amorous Daoluo sa unang pagkakataon. Ang mga tao mula sa Tang sect na dumating upang lumahok sa martial arts contest sa pagkakataong ito ay hindi lamang ang nakababatang henerasyon. Nang makita ang hitsura ni Zhang Xin, naging medyo solemn na ang ekspresyon ng matanda sa unang pagkakataon. Ang bawat tao ay nasa limitasyon ng antas ng Daoluo, kahit na may pagkakaiba sa base ng paglilinang, posible na talunin, ngunit hindi ganoon kadali na kunin ang isang tao sa harap ng kalaban. Higit pa rito, kung ginawa ng Extreme Daoluo ang lahat ng makakaya, tiyak na ito ay isang medyo nakakatakot na bagay. Ito ang Mingdo, ang kabisera ng Federation, at hindi lang ang Extreme Daoluo ang nandito. Okay. Ang matanda ay hindi nagtanong kay Zhang Xin ng kahit ano, hindi masyadong nagsalita, at direktang sumang-ayon sa kanyang panukala. Tinapik ni Zhang Xin si Tang Wulan sa balikat, halika. Gaya ng sinabi niya, tumabi na siya. Ang 12-dosenang mga taong sumunod sa matanda ay dahan-daang umatras, at lahat ng nasa panig ni Tang Wulan, kabilang si Lan Fuzzy, ay umatras din, na nagbukas ng distansya. Malakas na pinagpag ni XCXC ang kanyang kamao kay Tang Wulan, ang kanyang puso ay mas kinakabahan pa kaysa kay Yuanan Yahui. Ayaw niyang maalis pa rin si Yuanan Yahui. Isang malungkot na kulay ang sumilay sa mga mata ng matanda, humakbang ng dahan-dahan, at marahang umiling. Handa ka na ba? Sa level niya, syempre hindi siya gagawa ng bagay para ma-surprise siya. Huminga ng malalim si Tang Wulan, tumunog ang Soul Core at Dragon Core sa kanyang katawan, at ang kanyang mental power ay nakaupo sa gitna. Ayusin ang iyong sariling estado sa pinakamahusay na antas. Handa na ako. Please. Hindi gaanong nagsalita ang matanda, itinaas ang kanang kamay, itinuro si Tang Wulan. Talagang nararamdaman ni Tang Wulan ang lahat ng naramdaman ni Lan Fuzzy bago humarap sa kanyang daliri. Ang tila mabagal na daliri na iyon ay talagang parang isang mainstay, at ang lahat ay tila na marginalized sa harap nito. Mula sa komplikado hanggang sa pagiging simple, ang prinsipyo mula sa abenida hanggang sa pagiging simple ay ganap na ipinaliwanag. Ito ay isang simpleng daliri, ngunit ito ay hindi maiiwasan, na para bang lahat ng mga kasanayan ay mga landas lamang sa harap ng daliri na ito. Siyempre hindi umiwas si Tang Wulan, at hindi yun ang paraan niya ng pakikipaglaban. Huminga siya ng malalim, dahan-dahan siyang lumabas, nakipagkamao sa kanang kamay, ibinaba ang kanyang baywang at tinusok ang kabayo. Isa rin itong napakasimpleng tuwid na kamao na dahan-daang pumutok. Nang sabog niya ang suntok na ito, ang malalim na dagandong ng dragon ay naging mahina, at lahat ng naruroon ay nakaramdam ng pagkabigla sa dugo. Tila may isang higanteng dragon na nakatago sa katawan ni Tang Wulan, at ang higanteng dragon na ito ay dahan-daang nagising sa proseso ng paghagis ng kanyang kamao. Ang dragon ay umungal, mababa at puno ng kamahalan. Ang mga mata ni Tang Wulan ay ganap na naging ginto. Sa itaas ng kanang kamao, isang piraso ng gininto ang kaliskis ang natatakpan, at ang bawat kaliskis ay kumikinang na may malasalamin na kinang, at isang makapal na isip ang nahuhulog dito. Sa sandaling ito, pumasok siya sa isang kakaibang estado sa harap ng malakas na presyon ng mainstay sa kabilang panig. Among. Sa kanyang isip, tila mayroong libu-libong mga diskarte na pinagsama sa isa sa sandaling ito. Ang paraan ng hari, desperado, napakalakas na pagturo, pati na rin ang iba't ibang mga kasanayan ng Golden Dragon King, ay tila isinama sa suntok na ito sa sandaling ito. Nagtipon ang mga espiritu at espirito, iniisip ang binyag ng elemental na sakuna sa huling sandali ng Tianduan at ang decorruption na dala ng kulog sa kanyang isipan. Inum. Boom. Isang instant na banggaan sa isang suntok at isang daliri. Ang buong espasyo ay tila nagyelo sa isang iglap. Lahat ay same time na nanunood sa proseso ng banggaan.
Para sa kanila, ito ay hindi lamang nauugnay sa panalo o pagkatalo ni Tang Wulan at sa pagsusugal ng matanda, ngunit sa parehong oras, dapat silang may matutunan sa antas na ito ng pakikipaglaban. Sa sandali ng pakikipag-ugnay, tila ang oras ay tumitigil, at ang lahat ng nakapalibot na espasyo ay nagyelo sa isang iglap. Ngunit sa sumunod na sandali, ang malalim na dagandong ay nag-oscillated na, nakakulong lamang sa isang napakaliit na hanay, ngunit isang madilim na butas na may diameter na higit sa 3 metro ang biglang lumitaw sa kalangitan. Ang marahas na pagsipsip ay namumulaklak sa lahat ng direksyon, at lahat ng mga halaman sa loob ng 100 metro ang lapad ay nabunot at agad na sinipsip ng black hole. Buti na lang at lahat ng malalakas na tao na naruroon ay abala sa paghimok sa kanilang soul power na patatagin ang kanilang figure, kung hindi ay kaladkarin din sila ng black hole. Kasabay ng nangyaring banggaan, ang katawan ni Tang Wulan ay binomba na parang kanyan, at ang buong katawan ay kumikislap ng gintong liwanag. Direktang tumama at lumipad daan-daang metro ang layo. Gayunpaman, kahit na ang dating masungit na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi makapagpakita ng bakas ng panunuya sa oras na ito. Kung ito ay titingnan lamang mula sa ibabaw, si Lan Fuzzy ay umatras ng ilang hakbang mula sa mainstay at bumagsak sa lupa, ngunit si Tang Wulan ay nabugbog hanggang ngayon, dapat ay si Tang Wulan ang higit na nagdusa. Ngunit naruroon ang lahat ng matalinong tao, at natural na nakikita nila na ang dahilan kung bakit itinulak lamang siya ng daliri ng matanda kay Lan Fuzzy pababa ay dahil nakakagawa siya ng enerhiya at nakakakontrol ng enerhiya. Gayunpaman, ang huling pagsiklab ng daliri ni Tang Wulan ay naging sanhi ng sitwasyong ito dahil hindi niya ito makontrol at ginawa ang lahat. Sa madaling salita, ang suntok ni Tang Wulan, ang pangunahing daliri na nagbigay inspirasyon sa kanya, ay kailangang puspusan para atakihin siya. Nagbago ang mukha ni Lan Fuzzy, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa komplikadong liwanag. Lalong nagulat ang mga mata ng matanda. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit napakalakas ng loob ni Tang Wulan. Ang suntok ngayon ay medyo simpleng lasa. Minsan na lang niyang pinanood ang sarili niyang itinuro ang mainstay, maiintindihan kaya niya ito sa analogy. Alam mo, kahit na naiintindihan ito ni Super Daoluo, hindi marami. Ito ang halos kakayahan na maaaring taglayin ng limitasyon ng antas ng Daoluo. Napuno ng pagtataka ang mga mata ni Amorous Daoluo Zhangzin. Sa kanyang katabi, syempre hindi siya natatakot na papatayin ng matanda si Tang Wulan, kaya siya ay nagbigay pansin. At ang pang-aapi ng isang extreme Daoluo ay napakahusay para sa aktwal na pagpapabuti ng labanan ni Tang Wulan sa mga ganitong henyo. Lalo na't itong extreme Daoluo mismo ay walang kinalaman sa kanila, at walang natatakot sa akin, mas matindi ang pressure. Kung ikukumpara sa kanyang orihinal na estilo ng pakikipaglaban, ang simpleng suntok ni Tang Wulan ay nagkaroon ng kapansin-pansing pagbuti. Ito ay isang tanda ng pag-unlad patungo sa tuktok. Sa di kalayuan, dahan-daang bumangon si Tang Wulan at umubo ng 2 beses. Sa sandaling ito, naramdaman na lamang niya ang kakaibang mabigat na pakiramdam sa kanyang buong katawan, na parabang isang bundok ang dumidiin sa kanyang dibdib. Anong solidong kapangyarihan ng kaluluwa? Nataman man ito ng malaking bundok, natatakot ako na ganoon ang pakiramdam. Nakaharap niya ang maraming limit Daoluo, maging si Pluto Daoluo Halosa, gaya ng powerhouse ng pseudo-god level. Ngunit ang nasa harapan niya, na maaaring gumamit ng kanyang kapangyarihan sa ganoong sukat, ay halos umabot na sa antas ng batas ng kapangyarihan, at naranasan niya ito sa unang pagkakataon. Napakalaki pa pala ng agwat sa pagitan ng antas at sa limitasyon ng lakas na naabot niya. Ang dugo ng Golden Dragon King sa loob ng kanyang katawan ay nag-iba-iba ng labis, na parabang siya ay inapi, kaya't ang ika-14 na layer ng Golden Dragon King seal sa kanyang katawan ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkasira. Iyon ang pakiramdam na pinukaw ng pagmamataas ng Golden Dragon King mula sa kanyang mga buto. Ang limitasyong ito ng Daoluo ay hindi bababa sa antas ng demigod. Natatakot ako na ang lakas ay talagang mas mataas kaysa kay Amorous Daoluo, at hindi dapat magkaiba sa Ruthless Daoluo at Hanhai Daoluo. Dahan-daang naglakad pabalik si Tang Wulan. Sa titig ng lahat, noong una siyang maglakad pabalik, medyo nangangatog pa ang katawan niya. Ngunit sa pag-usad niya ng hakbang-hakbang, isang kakaibang eksena ang nangyari. Unti-unting bumangon ang isang maputlang gintong halo mula sa kanyang katawan, at pagkatapos ay unti-unting lumakas ang bumabalot na gintong liwanag. Sa proseso ng paglakas, unti-unting lumakas ang kanyang katawan. Diretso, naging matigas ang kanyang mga mata. Ang nasa tapat na lalaki ay nagmulat ng gusto sa kanyang mga mata. Matapos ang mainstay ng buong suntok ng kanyang ama, nagawa niyang tumayo ng tuwid at maglakad pabalik, na tila hindi siya nasaktan. Ito. Sa loob-loob niya, kailangan niyang aminin na sa puntong ito, mababa talaga siya. Imposibleng hindi niya mapigilan ang gayong suntok mula sa matanda. Ano bang problema ng mga kabataan ngayon? Ibalik ito sa mas lumang henerasyon. Lahat sila ay masyadong abnormal. Tumingin ang matandang lalaki kay Tang Wulan, na dahan-daang lumalakad pabalik, at ang kanyang aura ay lumalakas sa bawat hakbang pasulong, dahan-dahan siyang tumango, at mahinang nagsabi, napakaganda na si Yoanen ay maaaring magkaroon ng mga kaibigan na katulad mo. Bihira siyang pumuri ng mga tao sa kanyang buhay, at ang mga mukha ng 12 tao na sumama sa kanya ay nagpakita ng pagkagulat.
Tila ang huling beses na pinuri ng matanda ang mga tao ay mga dekada na ang nakalilipas, at ang papuri sa oras na iyon ay ang ama ni Yuanan Yahui. Ilang dekada na ang lumipas, lalo na noong nangyari iyon, hindi na muling nagpuri ang matanda, at hindi na nagpakita ng ngiti. Ngayon, talagang pinuri niya ang isang tagalabas. At sinabi rin ni Yuanan sa loob nito. Tumingin si Yuan Yahui sa matandang lalaki na may masamang tingin. Sa kanyang impresyon, ang lolo na ito ay matahimik, matigas ang ulo, at hindi makatao, at hindi siya mukhang tao. Sa sandaling ito ba talaga ang kanyang lolo? Siyempre, sa kanyang puso, hindi niya inamin ang pagmamahal na ito, at ayaw niyang aminin na mayroon siyang ganoong lolo. Sa wakas ay naglalakad pabalik sa dating posisyon, ang katawan ni Tang Wulan ay natatakpan na ng gininto ang kaliskis, ang kanyang kanang kamay ay nakataas, isang gintong liwanag ang kumislap, at ang gintong sibat ng dragon ay lumitaw sa kanyang pagkakahawak. Sa harap nito, wala na siyang pakialam sa pagtatakip sa harap ni Lan Fuzzy. Nang hindi gumagamit ng mga armas, talagang hindi siya siguradong haharangan ang susunod na suntok ng matanda. Kung siya ay may pagpipilian, mas gugustuhin niyang harapin ang kabaitan ni Shenglong Daoluo, harapin ang mapagmahal na Daoluo Zhangzin, o kahit na maliwanag at madilim na Daoluo Longyeo, kaysa harapin ang nasa harap niya. Hindi ang lakas na nasa harapan niya ay mas malakas, ngunit ang mapang-ipang puwersa na ginawa ng ganap na lakas ay masyadong malakas. Pero at the same time malakas ang pressure, mas malakas din ang motivation na dulot nito sa kanya. Ang ganitong kalaban ay sapat na upang makagawa siya ng mas malakas na pagtutol. Katulad ng suntok ngayon, ito ay isang senyales na si Tang Wulan ay nagsimulang umunlad sa direksyon ng pagpapasimple ng complex mula noong Tianduan sa mga araw na ito. Siyempre, magtatagal ito, at hindi ito gagawin sa kalahati at kalahati, pero at least nararamdaman na niya iyon. Ang Blue Silver Emperor, ang Golden Dragon King, ang Golden Dragon Spear, at ang espiritual na kapangyarihan ay kailangang isama lahat. Ang pinakaasam na makamit ni Tang Wulan ay ang pakiramdam ng mainstay ng matandang nasa harapan niya. Siyempre hindi ito magiging pareho ng kakayahan, ngunit ganoon ang pakiramdam. Sa makatuwid, ang daliring iyon ay hindi lamang nagturo kay Yuanan Yahui, ngunit nakinabang din siya ng malaki mula sa direksyong ito. Gayunpaman, pagkatapos na harangin ang unang pag-atake, naunawaan din ni Tang Wulan na ang parehong bagay ay hindi na magagawa. Desidido ang matanda na kunin si Yuanan Yahui. Kung gusto niyang labanan ang susunod niyang pag-atake, mas kailangan niya ng sarili niyang lakas. Ang gintong sibat ng dragon ay dahan-daang itinaas, ang lahat ng gininto ang liwanag ay pinigilan, at ang gininto ang dragon na sibat na orihinal na nagniningning ay naging madilim na ginto sa mga kamay ni Tang Wulan. Introvert na dark gold. Ang matandang lalaki ay tumingin kay Tang Wulan na may nagliliyab na mga mata, ang pangalawang hakbang. Sa sandaling bumagsak ang boses, bigla siyang humakbang at nilaslas si Tang Wulan gamit ang isang palad. Simple pa naman. Hindi tulad ng daliring itinuro kanina, sa pagkakataong ito, sa pangunawa ni Tang Wulan, naramdaman na lamang niya na gumuho ang buong kalangitan, at hinampas niya ang kanyang ulo. Parang wala siyang kaharap na iisang tao, kundi buong mundo. Agad na huminto ang paghinga, nawala ang mga bituin, tanging ang napakalaking pressure na tumagos sa langit at lupa. Ito ang tunay na katakutan ng power limit Daoluo. Nang hindi naramdaman ang pagbabago sa gravity, ang mundo ay tila dinudurog ang sarili nito. Gayunpaman, walang sinuman sa mga taong nanunood ng labanan mula sa malayo ang nakadama ng presyon. Kung sila ay nilinang bilang titulo Daoluo o mas mataas, o kung ang kanilang kapangyarihan sa pag-iisip ay sapat na malakas, malabo nilang maramdaman ang pang-aapi na dinaranas ni Tang Wulan sa panahong ito. Bahagyang nagbago ang mukha ni Amorous Daoluo Zhangzin, at bahagyang gumalaw ang kanyang mga hakbang. Kayanin kaya ni Wulan ang ganitong pag-atake. Ngunit sa sandaling ito, biglang itinaas ni Tang Wulan ang kanyang mga mata sa langit at sumigaw, ang kanyang mga mata ay ganap na naging pula ng dugo, at ang escarlate na gintong halo ay lumiwanag sa ilalim ng kanyang mga paa. Kasabay nito, ang Free Character Battle Armor ay agad na tumakip sa buong katawan ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang Free Character Battle Armor na Longyeo ay hindi maihahambing sa ordinaryong Free Character Battle Armor. Ang 6 na halwang metal ng espiritual na metal ay sapat na upang ang kanyang 3 character na armor sa labanan ay tumayo sa tuktok ng antas na ito. Ang gintong sibat ng dragon ay itinayo at itinuro paitaas. Kasabay nito, isang puting liwanag ang kumislap sa kanyang kaliwang kamay, at isa pang sibat ang lumitaw. Kaliwang kamay, itinuturo ng libu-libong tao, kanang kamay, ang daan ng hari. Ang dalawang mahusay na kasanayan sa spear ay naisaaktibo sa parehong oras, at sa sandaling ang dalawang sibat ay na-activate, ang daloy ng oras sa katawan ni Tang Wulan ay biglang nagbago, hindi lumingon, ngunit bumilis. Ang larangan ng pagbabalik tanaw sa panahon ay patuloy na umuunlad. Siyempre, ang pagbabalik tanaw ay napakahalaga sa aktwal na labanan, ngunit kung minsan, ang isang biglaang pagbilis ng oras ay magbubunga ng hindi inaasahang magagandang resulta. Ang papel nito ay upang guluhin ang ritmo. Ang pang-aapi ay biglang lumubog, at ang ilang mga pagbabago ay malinaw na lumitaw dahil sa impluwensya ng time backfield. Sa sandaling ito, ang dalawang matutulis na sibat ay binaril sa hangin. Boom! Ang dilaw na ilaw ay pinakawalan sa sandaling ito ay inilabas.
Sa lupa, halos biglaang lumitaw ang isang malaking hukay na hugis palma na may diameter na 10 metro at lalim na 10 talampakan. At si Tang Wulan ay tila napako, at nawala sa lupa sa isang iglap. Boss! Leader ng pangkat. Jade Dragon Moon. Ang tatlong tawag ay nagmula kay XCXC, Yuanan Yahui at Lan Fuzzy ng sabay. Kung hindi lang nagtaas ng kamay si Amorous Daoluo at Hamarang sa kanila, sumugod na silang tatlo. Tanging ang matandang lalaki lamang ang nakatayo doon, nag-iisip, ang kanyang ekspresyon ay nagpakita pa ng nakakatuwang lasa, smart boy. Sa mabangis na dagandong ng dragon, isang gintong liwanag ang biglang sumulpot mula sa malalim na hukay, at ang mga ginintoang pakpak ay bumukas sa kanyang likuran, na nagtutulak sa kanyang katawan upang lumipad pataas, na lumapag sa lupa sa hindi kalayuan, nakahangahangang tuwid. Ito ay si Tang Wulan. Okay din ba ito? Tahimik na tinitigan ni Lan Fuzzy ang lalaking nahulog sa manipis na hangin, na may nagniningning na gininto ang baluti sa buong katawan, at hindi maiwasang makaramdam ng medyo matamlay saglit. Paanong mukhang komplikado at mabigat ang kanyang battle armor? Parang iba ito sa ordinaryong free character battle armor. Ang kalagayan ni Tang Wulan ay hindi masyadong maganda sa oras na ito, ang kanyang bibig at ilong ay dumudugo, at ang kanyang mga braso ay bahagyang nanginginig. Malinaw, hindi madaling hadlangan ng suntok ngayon, at siya ay nasugatan bilang isang resulta. Ang junior ay gumawa ng isang trick. Magalang niyang sabi sa matanda. Habang lumalaban siya dito, mas nararamdaman niya ang kilabot ng lakas na ito. Ang pangalawang beses na kinuha ko ang pag-atake ngayon ay hindi nakaharap. Sa katunayan, gumamit siya ng mga diskarte, at maging ang matanda ay nabulag niya. Kasama nito ang Dragon Moon Language Battle Armor, at ang domain ng Blood Golden Dragon ay nagpapahusay sa kanya sa sukdulan, kasama ang malakas na kapangyarihan sa pagtatanggol ng Battle Armor mismo. Pagkatapos ay nariyan ang larangan ng pag-urong ng panahon, pagpapabilis ng bilis ng pag-atake ng kalaban, hindi na mababago ng matanda ang pag-atake, at kasabay nito ang pagpapabilis at pagsira sa ritmo ng kalaban sa isang iglap. At sa lahat ng ito, iisa lang ang layunin, at iyon ay ang linlangan ang kabilang partido. Nang talagang tumama ang sampal ng matanda sa Great Sky Gun at Golden Dragon Spear, ang naramdaman niya ay hindi yung tipong all-out block ang noong una siyang nabangga. Ang tunay na talas ng pares ng matutulis na baril na iyon ay hindi pataas, kundi pababa. Sa makatuwid, si Tang Wulan ay talagang parang pako. Kapag kinukunan ng larawan, ang lahat ng kapangyarihan ay pababa, at siya mismo ay pababa rin, na ipinako sa lupa, gamit ang kapangyarihan ng lupa upang ubusin ang nakakatakot na epekto. Ang ginawa niya ay gawing mas mahirap na pako ang sarili sa bisa ng Battle Armor Defense kasama ang sarili niyang katatagan at depensa. Kung ito ay masyadong matigas, ito ay madaling masira. Ang isang pako ay baluktot kapag ito ay tumama sa nakakatakot na puwersa, ngunit kung mayroong isang piraso ng kahoy sa ilalim ng matalim na gilid nito, ito ay walang iba kundi ang ipinako, ngunit ang pako ay buo. Ginamit ni Tang Wulan ang pamamaraan na ito upang hayaan ang kapangyarihan ng matanda na kumilos sa kanya, at ang kanyang katawan ay tuluyang pumasok sa lupa. Ito ay hindi lamang 10 metro, ngunit direktang binaril sa higit sa 100 metro. Natunaw nito ang karamihan sa kapangyarihan. Kaya pala ang bait ng matanda sa kanya, pero nagdaye daw siya. Ngunit kahit na ano, sa wakas ay nalutas niya ang pag-atake. Ngunit sa katunayan, kung ito ay head-on, si Tang Wulan ay walang ibang mga pagpipilian. Hindi bababa sa para sa ganitong uri ng mas lumang henerasyon ng mga powerhouse na umabot sa isang tiyak na edad, kung gagamitin niya si Beiyan Chenzai, tiyak na may inggit niya ang kabilang partido. Gayunpaman, ang lalaking nasa harapan niya ay ang lolo ni Yuanan kung tutuusin. Kung ang Beiyan ay ginamit sa loob ng libu-libong taon, ito ay talagang makakabawas sa buhay ng mga tao, paano niya ipapaliwanag kay Yuanan Yahui? Sa makatuwid, pinili niya ang ganitong paraan. Huling galaw. Walang masyadong sinabi ang matanda, humaharang na. Sa kanyang status, hindi siya magsasalita tungkol sa mga detalye kay Tang Wulan. Ngunit ang kanyang huling pag-atake ay inilabas din sa oras na ito. Naikuyom niya ang palad at biglang tumangkad ang katawan ng matanda. Siya, na hindi nagbago sa anumang paraan, ay bumukol ng higit sa 10 metro sa isang iglap. Ang kanyang buong katawan ay matipuno na parang isang higanteng-higanteng unggoy. Nagbago ang pagkawala ng kulay ni Tang Wulan sa proseso ng dahan-daang pag-indayog ng malaking kamao na iyon. Masyadong pamilyar. Nang lumitaw ang suntok na ito, si Lan Fuzzy, na nasa hindi kalayuan, ay hindi napigil ang magpakawala ng isang tandang. Para sa kanila, pamilyar ang suntok na ito. Sa simula, noong nasa 10,000 Beast platform sila, sa kaibuturan mismo, nakaharap din sila ng ganoong suntok. Malayo ito, ngunit ang pakiramdam ay eksaktong pareho. Ang kapangyarihan ng mga batas ng langit at lupa, ang nakakatakot na kamao, ay hindi mapaglabanan. Isang suntok na hindi man lang makatakas. Titan kamao. Kaya niya rin ang Titan Fist. Ang pagkabigla sa puso ni Tang Wulan sa oras na ito ay nalampasan ng lahat, ngunit sa oras na ito, kailangan niyang harapin ang gayong suntok. Walang kamalay-malay na naikuyom ni Lan Fuzzy ang kanyang mga kamao. Ibang-iba sa araw na iyon. Ang gusto nilang gawin noong araw na iyon ay tumakas.
Sa araw na iyon sila ay handa at lumaban sa isang dalawang sa isang sitwasyon. Gayunpaman, hindi pa rin nila nagawang lumaban. Sa mundong ito, may pinakamataas na limitasyon ng kapangyarihan. Hindi ang Super Soul Beast na Titan Great Ape ang nasa harap niya, ngunit ang Titan Divine Fist ng Ultimate Daoluo level ay magiging mahina. Malinaw na naramdaman ni Tang Wulan na ang pagiging epektibo ng labanan ng matandang ito ay mas malamang na mas mataas kaysa sa Ruthless Daoluo, at hindi ito mas mababa sa Hanhai Daoluo, at maaaring siya ay isang malakas na tao sa antas ng mga huwad na Diyos mismo. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang mayabang siya nang sabihin niyang haharange niya ang tatlong atake ng kalaban. Gayunpaman, sa sandaling ito, wala siyang pagpipilian. Upang maprotektahan ang kanyang kapareha, kailangan pa rin niyang labanan ang pag-ataking ito. Ang core ng dragon sa katawan ay pumipintig ng marahas, at ang lahat ng mga kaluluwa ay nagising sa sandaling ito. Lumitaw si Chiluo tulap sa likod niya halos kaagad, ang napakagandang pink na bulaklak ay namumukadkad, nilamon ng langit at lupa kaagad. Kahit na ang enerhiya na maaaring makuha sa batas ng langit at lupa ng Titan God Fist ay limitado, mayroon din itong tiyak na pagtaas ng epekto sa Tang Wulan. Kasabay nito, binawi ni Tang Wulan ang isang pares ng matutulis na sibat, gumawa ng kamao gamit ang kanyang kanang kamay, at dahan-daang lumabas tulad ng dati. Ngunit ang kaibahan ay sa pagkakataong ito ay mayroon siyang sandata sa labanan, at sa sandaling ito, ang sandata ng labanan ay nagniningning na may makukulay na sinag ng liwanag. Saan nagmula ang batas ng langit at lupa? Mula sa eroplano. Ngunit ang kapangyarihan ng Tribulation of Elements ay may bakas ng batas ng universo. Ang elemental na kalamidad ni Tang Wulan, ang kapangyarihan ng kulog na nakapaloob sa dumadagandong na puno ng kulungan ng yan, ay ganap niyang pinakilos sa oras na ito. Isang kakaibang baging ang nakapulupot sa braso niya. Ang buong katawan ng baging ay ipinakita bilang isang malalim na lila. Sa purple core, mayroong isang malabong gininto ang ugat. Ang letigo ng Blue Emperor Thunder God ay hindi direktang umindayog, ngunit lumakas sa kanyang braso, ibinuhos ang lahat ng kulog sa sandaling ito. Ang hangin sa paligid ay marahas na napilipit, at ang makulay na halo ay lumakas sa ibabaw ng purple gold vine. Ang pakiramdam ng sandaling nagtagumpay si Tianduan ay kumalat sa buong katawan sa isang iglap, na naging simple, desperado. Boom! Ang nakakatakot na malaking kamao ay humampas sa makulay na kulog. Ang marahas na dagandong na sinasabayan ng namumukadkad na makulay na liwanag ang dahilan kung bakit hindi maimulat ng lahat ang kanilang mga mata. Ang marahas na pagbabago bago ng batas ay nagdulot ng liwanag sa langit. Tila nabasag ang buong gabing langit na kumukulong. Sa sandaling ito, sa pagitan ng mga kilay ni Tang Wulan, isang gintong liwanag ang lumiwanag, at ito ay ang rune ng Golden Trident na lumitaw. Ang gintong liwanag ay umiikot, sumasakop sa buong katawan, at ang banal na kasangkapan ay nagpoprotekta sa Panginoon. Maasim na daing ang tatlong character na battle armor sa buong katawan niya. Pagkatapos ay makikita muna ang baging sa kanyang braso ay nadudurog sa bawat pulgada, at ang sandata ng labanan sa ilalim ng baging ay nagsisimula sa posisyon ng kamao, at ang pino at siksik na mga bitik ay kumalat sa buong katawan. Umiyak si Long Yiyo Battle Armor. Ang Dragon Yin ay sumabog mula sa katawan ni Tang Wulan, at isang golden red airwave ang bumulwak at nag-injection sa Battle Armor, na naging dahilan ng pag-stabilize ng Battle Armor ng Dragon Moon, at hindi tuluyang bumagsak. Ngunit sa sandaling ito, si Tang Wulan ay dumudugo mula sa 7 mga butas, at mukhang abnormal na kahindik-hindik. Ang batas ng terorismo ay nag-iba-iba ng higit sa 10 segundo bago ito unti-unting huminto. Isang malaking hukay ang lumitaw sa lugar, na lumubog ng higit sa 200 metro ang lalim. Ang lawas sa tabi nito ay bumubuhos na parang talon. Ang matanda ay nasuspine sa hangin, habang si Tang Wulan ay nasa ilalim ng hukay. Ang pagbabago bago ng batas na natitira sa himpapawid ay hindi man lang maabot ang Amorous Daoluo ng ilang sandali. Dahan-daang binawi ang kamao, napakunot ang noo ng matanda, na parang inaalala ang sandaling iyon. Ang makikita ay may ilan pang sunog na itim sa kanyang katawan. Ang ubo, 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 ubo at ubo. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay mukhang hindi pangkaraniwang maliwanag, kahit na may malakas na kaguluhan, at ang kanyang mga emosyon ay hindi naapektuhan ng mabibigat na pinsala sa kanyang katawan na nagdurusa sa oras na ito. Ang 3-character battle armor na si Long Yiyo ay puno ng mga bitik, na halos bumubuo sa bawat sulok ng buong battle armor. Ito ay naiisip na siya ay magtataglay ng nakakatakot na kapangyarihan ng pag-atake sa pamamagitan lamang ng suntok na ganoon. Gayunpaman, lumaban siya pagkatapos ng lahat. Gaano man kalungkot ang hitsura nito, sa wakas ay naharang ito. Sa sandaling ito, naramdaman na lamang ni Tang Wulan na ang kanyang 5 panloob na bilog ay nasusunog, ang kanyang puso ay malakas na tibok, at ang core ng dragon ay tumitibok din ng malakas. Ngunit sa proseso ng pagkatalo, ang kumukulong na dugo ay nagsimulang ayusin ang sarili, at ang Dragon Moon Language Battle Armor mismo ay nagsimulang dahan-daang gumaling. Bagamat naapektuhan ng natitirang kapangyarihan ng Titan Divine Fist, ang bilis ng paggaling ay napakabagal,
ngunit hindi bababa sa ito ay hindi lumala, at ito ay nasa proseso pa rin ng patuloy na pagpapagaling. Ang mukha ni Amorous Daoluo Zhangzin ay naging pangit sa oras na ito. Noong malapit na siyang mabangga, sa katunayan, hindi man lang niya naramdaman na si Tang Wulan ay magtitiis ng ganoong kalaking krisis, dahil ang kapangyarihan ng Titan Divine Fist ay napakahusay. Napaka-condensed na kahit siya ay naloko. Ngunit nang magbanggaan ang dalawa, ang nakakatakot na enerhiya ay sumabog sa sandaling ito, ngunit nagbago ang ekspresyon ni Zhang Xin. Umakyat na ito sa antas ng banggaan ng batas. Walang duda na ang matandang ito ay nakagawa na ng buong suntok. Isang extreme Daoluo ang umaatake ng buong puwersa ng batas. Hanggang sa nakita niya si Tang Wulan na nagpapakita sa malalim na hukay at nagsusuka ng dugo, nagamaan ang loob niya, at mayroon pa siyang sapat na lakas para samukan ng dugo, na nagpapatunay na ang pinsala ni Tang Wulan ay nasa kanyang kontrol. Kung hindi, ang katawan ay ganap na gumuho. Nagkaroon ng katahimikan sa paligid, at ang mga nakatayo sa di kalayuan, maging si XCXC, Yuanan Yahui, Lan Fuzzy, o ang mga kasama ng matanda, lahat ay natulala. Nakablock, na-block niya talaga. Ito ang iniisip ng kabilang partido. Sa panig ni Yuanan Yahui at XCXC, ang kanilang mga ekspresyon ay puno ng pasasalamat bilang karagdagan sa pagkamangha. Matapos huminga si Tang Wulan ng higit sa 10 beses, ang pinsala sa kanyang katawan sa wakas ay naging matatag, at ang malakas na kakayahan sa pagkumpuni ng Golden Dragon King ay naging dahilan upang mabilis siyang makapag-adjust. Ngunit ang Titan God Fist ay masyadong makapangyarihan, ang nakakatakot na kapangyarihan na iyon ay puno ng mga batas ng pagsabog, at may mga bahagyang pagsabog sa kanyang katawan paminsan-minsan. Kahit na ito ay ang kanyang kakayahan sa pagpapagaling sa sarili, hindi ito magagawang gumaling sa maikling panahon. Senyor, okay lang. Nang magsalita si Tang Wulan, maging siya ay nagulat sa kanyang sarili. Ang boses niya ay pauos, parang siranggang, at may negosyo pa na parang paghila ng bubuyog sa kanyang baga. Bumaba mula sa langit ang matanda at damapo sa gilid ng malaking bunganga. Bumantong hininga siya, itinulak ng alon sa likod ng Yangtze River ang alon. Umalis ka muna rito. Lumapit na si Amorous Daoluo sa tabi ni Tang Wulan, pakiramdam na medyo stable na ang kanyang sitwasyon, at ito ang nagbunsod sa kanya na umakyat sa langit at pumunta sa gilid ng higanteng hukay. Tumingin ang matanda kay Amorous Daoluo, at sinabi sa malalim na boses, ang matandang si Yuanan Zhenchen, sa tingin ko kailangan nating mag-usap. Maaari ka bang lumipat? Pangit pa rin ang mukha ni Zhang Xin, tumango, at sinabing, okay. Humakbang si Yuanan Zhenchen at lumapit sa kanya at kay Tang Wulan, itinaas ang kanyang kamay upang idiin ang katawan ni Tang Wulan, bahagyang gumalaw si Zhang Xin, ngunit huminto, hinayaan ang palad ni Yuanan Zhenchen na damaykit sa nasa balikat na ni Tang Wulan, naganap na nawala ng kakayahang lumaban. Isang puwersa ng pagsipsip ang nagmula sa palad ni Yuanan Zhenchen, at naramdaman na lamang ni Tang Wulan na ang sumasabog na enerhiya sa kanyang katawan ay biglang naagnas at pagkatapos ay nawala. Hindi na patuloy na nakakaapekto sa kanyang kakayahan sa pagpapagaling sa sarili. Sa proseso ng pagtulong sa kanya na lutisin ang kapangyarihan ng Titan Divine Fist, medyo nagbago din ang ekspresyon ni Yuanan Zhenchen, dahil nalaman niyang masyadong malakas ang enerhiya at dugo ni Tang Wulan. Matapos ang isang suntok mula sa kanyang sariling Titan Divine Fist, ang kanyang enerhiya at dugo ay napakalakas pa rin, at may aura na kahit isa ay makaramdam ng kakilakilabot sa kanyang dugo. Ito talaga ang back wave na nagtutulak sa front wave. Hindi niya napigil ang mapasigaw ulit. Sumama ka sa akin. Pagkatapos sabihin ito, lumingon si Yuanan Zhenchen at bumangon sa ere, at ang 12-12 ng mga taong kasama niya ay lumipad din ng paisa-isa. Kinuha ni Amorous Daoluo si Tang Wulan, sumunod sina Yuanan Yahui at XCXC, at lahat ay mabilis na umalis sa kinaroroonan nila. Ang ganitong malaking kaguluhan dito, bagamat ito ay nasa suburb, ay tiyak na makakaakit ng atensyon ng mga opisyal ng Mingdo, at natatakot ako na may darating sa lalong madaling panahon. Lumilipad si Yuanan sa harapan ng langit, at mula simula hanggang dulo, hindi gaanong nagpakita ng emosyon ang matanda. Ngunit kahit na hinarang ni Tang Wulan ang 3 pag-atake ngayon lang, sa katunayan, ang pagkabigla na dinala niya kina Amorous Daoluo, XCXC at maging si Yuanan Yahui ay napakalakas. Hindi alam ni Amorous Daoluo na mayroong napakalaking powerhouse ng purong lakas sa mainland. Bagamat siya ay lubos na nagtitiwala sa kanyang sentimental at malayang puot na dumiin mula noong sinaunang panahon, ang kanyang estilo ng pakikipaglaban ay kilala rin bilang ang pinakamahirap sa limit Daoluo. Ngunit ang kamaunang kalaban na naglalaman ng kapangyarihan ng batas ay tiyak na hindi madaling labanan. Natatakot ako na ang walang awa na espada lang ng lalaking iyon ang makakalaban niya. Humigit kumulang 10 minuto ang lumipad, at 12-12 ng milya na ang layo nito. Si Yuanan Zhenchen ay lumipad pababa sa isang direksyon at pumasok sa isang maburol na lugar. Ang burol na ito ay natatakpan ng iba't ibang mga halaman, at sila ay nahulog sa isang masiksik na kahoy. Pagkatapos ng panahong ito, si Tang Wulan ay tunay na gumaan. Kahit na ang pinsala ay hindi napakadaling pagalingin, hindi bababa sa hindi ito nakakaapekto sa normal na pananalita at pagkilos. Niyanig ni Yuanan ang langit at lumingon sa mga taong sumunod sa kanya at sinabi sa malalim na boses, natalo ako.
Nang bigkasan niya ang tatlong salitang ito, kahit siya ay nakaramdam ng kakaiba, dahil hindi niya narinig ang tatlong salitang ito sa loob ng maraming taon. Ang awkward talaga sabihin sa mga oras na ito. Pero kapag natalo ka, talo ka. Paano mo maitatanggi ang kanyang katayuan? Salamat, Senyor, sa pagiging maawain. Nang muling magsalita si Tang Wulan, naibalik na niya ang kanyang orihinal na boses. Ang katatagan ay napakalakas na dapat itong maging makapidyo hininga. Sa sandaling ito, ang pinakakomplikadong emosyon ay kay Lan Fuzzy. Nang makitang natiis ni Tang Wulan ang tatlong pag-atake ni Yuan Zhenchen, ang kanyang puso ay puno ng pagkabigla at pangangilabot. Siyempre ito ay dahil ang sariling lakas ni Yuan Zhenchen ay napakalakas, ngunit sa parehong oras, hindi ba dahil si Tang Wulan ay nakayanan ang napakalakas na pag-atake at nabigla? Ano ang mangyayari kung binago mo ang iyong sarili? Nasa puso ni Lan Fuzzy ang sagot. Hindi niya kailanman nakumbinsi si Tang Wulan sa loob ng mahabang panahon, at kahit na palaging iniisip na siya ay dapat na mas malakas kaysa sa kanya, ngunit ngayon ay tila ang totoong sitwasyon ay iba sa kanyang naisip. Naramdaman niya ito noong ginamit ni Tang Wulan ang espiritual na kaharian, at nakita niya ito noong ginamit niya ang tatlong karakter na Battle Armor Realm. Higit pa rito, mayroong panghuling batas ng pagbabago-bago. Para sa mga ordinaryong tao sa parehong edad, kahit na sina Xi at Yuan Yahui, sila ay medyo ignorante sa antas ng pagbabago ng batas na ito. Ngunit para kay Lan Fuzzy, nakita niya ang kapangyarihan ng batas ng langit at lupa ng higit sa isang beses, at naranasan niya ito ng husto. Ilang taon na siya, kaya rin niyang pakilyusan ang kapangyarihan ng batas, at kaya niyang harapin ang pinakamaraming atake sa mundo. Mas maganda talaga siya sa akin. Kapag ang mga kaisipang ito ay sunod-sunod na lumitaw sa isip ni Lan Fuzzy, ang kanyang kalooban ay halatang nalulumbay, ngunit sa parehong oras siya ay nalulumbay, siya ay nagkaroon din ng ilang mga pagbabago sa pandaman ni Tang Wulan. Dati, palagi niyang iniisip na ang lalaking ito ay napaka-proud, napaka-asno, napaka-unpleasant. Gayunpaman, sa mundo ng mga Panginoon ng kaluluwa, ang lakas ay palaging pinagmumula ng patunay ng lahat, at ang tila pagmamalaki ay hindi na maipagmamalaki kung ito ay tugma sa sapat na lakas. Pero, umaasa pa rin akong kaya ko siyang ilayo. Sa sandaling ito, muling sinabi ni Yuanan na nanginginig ang langit, hinayla si Lan Fuzzy mula sa pagkabigla sa kanyang isipan. Nang marinig ang mga salita ni Yuan Zhenchen, hindi napigilan ni Tang Wulan na sumimangot, "Senyor, plano mo bang sirain ang kontrata?" Laking gulat niya. Ayon sa dahilan, imposible para sa isang extreme Daoluo level powerhouse na magkaroon ng ganoong sitwasyon. Napabuntong hininga si Yuan Zhenchen, "Yuanan, ang kasamahan na ito, at ang aking munting kaibigan, kailangan nating mag-usap ng hiwalay." Si Yuan Yahui ang nagpasimula. Napaglabanan ni Tang Wulan ang kanyang tatlong pag-atake at kwalipikado na siyang malaman ng isang bagay. Ang Amorous Daoluo ay ang pagkakakilanlan ng Extreme Daoluo. Kung hindi niya makuha ang kanyang pag-aproba, gusto niyang alisin ang mga tao. Madali. Okay. Tumango si Zhang Xin, at mula sa mukha ni Yuan Zhenchen, nakita niya ang ilang hindi maiiwasang paghihirap. Inilabas silang tatlo ni Yuan Zhenchen ng ilang hakbang, at isang light curtain na maaaring hamarang sa tunog ang bomb alot sa kanilang apat. Sumulyap si Yuan Zhenchen kay Tang Wulan at sinabing, "Umupo tayo at mag-usap." Halatang nakikiramay siya kay Tang Wulan, ang biktimang Natamon. Umupo silang apat, si Yuan Yahui ay umupo sa tabi ni Tang Wulan, nakatingin sa kanya at pagkatapos ay sa kanyang lolo, bahagyang pumikit ang kanyang mga mata. Nakatingin sa kanya ang mga mata ni Yuan Zhenchen. "Yuanan, galit ka ba sa akin?" Mahina niyang sabi. Mabangis na itinaas ni Yuan Yahui ang kanyang ulo, at medyo hindi napigilan ang kanyang emosyon, "Hindi ba dapat kita maput? Pinilit mong patayin ang aking ina at inalis ang aking ama. Hindi ba dapat ako ay galit sa iyo?" Nang marinig ang mga salita ni Yuan Yahui, hindi napigilan ni Tang Wulan na huminga. Bagamat nahulaan niya na may contradiction sa pagitan ng lolo at apo, hindi niya inaasahan na ganoon kalalim ang contradiction. Bukod dito, ang lason ng tigre ay hindi kumakain ng mga buto. Sinaktan pa nga ng Extreme Daoluo na ito ang sarili niyang anak, na hindi talaga maisip. Mahina na sinabi ni Yuan Zhenchen, "Nagpatiwakal ang iyong ina, at talagang inalis ko ang iyong ama." Ngunit, alam mo ba ang kwento sa loob? Si Yuan Yahui ay naghisteryoso, internal affairs. What internal affairs? Hindi ba dahil ang aking ina ay orihinal na isang evil spirit master? Gayunpaman, likas siyang mabait. Pagkatapos niyang makasama ang kanyang ama, wala siyang ginawang masama. Siya ay isang mabuting tao, bakit kailangan mo siyang patayin? Kung hindi dahil sa iyo, ang aking ina ay hinding-hindi ko malilimutan na ang aking ina ay magpakamatay. Ay pito, tingnan mo noong hindi ka nakikialam sa mga pagsusumamo ng iyong ama, mula noon, hindi na ikaw ang aking lolo, ikaw ang aking kaaway. Ang mga mata ni Yuan Zhenchen ay kumislap, at isang malalim na kapitan ang sumilay. "Yeah, I'm your mother-killing enemy. If you want to understand it this way, I can't help it." Noon, bata ka pa. Kahit anong sabihin mo sa'yo that time, hindi mo matatanggap na umalis ang nanay mo. Yours the personality is very similar to your father, strong in the outside, soft in inside,
But tough in the outside but a bit too strong and easy to break. Lumaki ka na ngayon, at iba na sa nakaraan. May mga bagay na pwede mong malaman. Kahit gaano mo pa kagalit sa akin, kung babalik ka sa umpisa, gagawin ko pa rin. Kung gusto mong malaman ang totoong huwag kang pabigla-bigla. Hinawakan ni Tang Wulan ang braso ni Yuan Enyahui, at napabuntong hininga si Yuan Enyahui ng ilang beses, talaga. Hindi ba't ang tunay na imahe ay binubuo niyong buhay ng mga tao? Bahagyang sinabi ni Yuan Zhenchen, ang matanda ay hindi kailanman nagsisinungaling sa kanyang buhay, at hindi siya nag-abala na magsinungaling. Iminuwestre ni Amorous Daoluo si Yuan Enyahui nang may kaunting kapayapaan ng isip, pagkatapos ay bumaling kay Yuan Zhenchen at sinabing, mangyaring magsalita sa ilalim ni Mian. Sinabi ni Yuan Zhenchen sa malalim na boses, ang bagay na ito ay dapat magsimula sa ama ni Yuan noon. Nahuhumaling ako sa paglilinang noong mga unang taon, at inialay ang lahat ng aking katawan at isipan sa paglilinang. Napuntahan ko ang halos lahat ng sulok ng mainland upang mahanap ito ay isang lugar din para sa pagsasanay. 28 taong gulang upang makamit ang tagumpay, nakapasok sa titulong doble taong gulang na 20 taon 47 taong gulang, lumampas sa limitasyon ng buong proseso sa mundo ng master ng espiritu ay maaaring ituring na maayos. Simple lang ang sinabi niya, pero iba sa pandinig ni Amorous Daoluo na extreme Daoluo din. Matapos ang ilang dekada ng paglilinang hanggang sa limit Daoluo, tanging ang mga nakarating na sa kanilang antas ang tunay na nakakaalam ng hirap na kanilang binayaran. Ang pamagat na Daoluo, na nasa kanyang 20s, ay palaging mailalarawan bilang ang mapagmataas na tao ng langit. Si Tang Wulan ay isa ring may titulong Daoluo sa kanyang 20s, ngunit ilang adventures ang mayroon siya. Hindi banggitin ng iba pa, ang bloodline ng Golden Dragon King ang pinakamahalagang dahilan para maabot niya ang ganoong antas, hindi pa banggitin ang malaking tagumpay sa pagsasama kay Guyana, pati na rin ang pagsulong ng Reyna ng Langit, Materyal at Lupa, at iba pa. Mahigit 10 taon din siyang negil-inang bago siya makalusot sa kasalukuyang antas. Ang pinamagatang Daoluo sa edad na 28 ay hindi itinuturing na pinakamalakas, ngunit ang Super Daoluo sa edad na 35 ay nakakatakot na, hindi pa banggitin na pagkaraan lamang ng 12 taon, siya ay naging isang Ultimate Daoluo. Halos walang paghinto, at naabot niya ang antas na ito nang hindi lumihis. Pagkatapos kong maabot ang limitasyon, naramdaman ko ang panggigipit mula sa mundong ito, nagsimulang maunawaan ang batas, at naghangad na lumabag sa batas. Gayunpaman, bilang isang tao, hindi maiiwasang mapipigilan ako ng lipunan, at dahil sa pressure mula sa pamilya, kailangan kong piliin na hanapin ang aking kapareha. Noong 50 taong gulang ako, nagkaroon ako ng asawa. Nang sumunod na taon, isinilang ko ang aking panganay na anak na lalaki na si Yuanen Tianyendang, na si Yuanen Chandang, na si Yuanen Chandang. Sa pag-uusap tungkol dito, si Yuanen Zhenchen ay tila lubusang nalubog sa sarili niyang mga alaala. Hanggang sa Tiandang, nagulat ako nang makita ko na ang pagmamahal sa pamilya ay napakagandang bagay. Ang konsepto ng tahanan ay nagsimulang lumaki sa aking puso. Si Tiandang ay nagpakita ng karunungan na higit pa kaysa sa kanyang mga kapantay mula pagkabata, at handa rin siyang magtrabaho, napakahusay. Ang tanging pagkukulang ay maaaring ang mga damdamin ay medyo marupok. Ngunit sa oras na iyon, naisip ko na ang mga pagsusumikap na ito ay maaaring mapabuti araw-araw. Araw-araw lumalaki si Tiandang. Gaya ng inaasahan namin, noong siya ay 6 na taong gulang, inilatag na niya ang pundasyon para sa kanyang paglilinang. Ang One Awakening ay isang Titan Grade 8 na minana sa pamilya, at siya ay ipinanganak na may buong kaluluwang kapangyarihan. Pagkatapos kong matuklasan ito, ako noong panahong iyon ay lihim na nagpasya na sanayin siya bilang aking tagapagmana. Dahil sa oras na iyon ako ay isa ng limit Daoluo. Pagkatapos kong magkaroon ng mga inapo, ang matandang patriarka ng nakaraang henerasyon ang magiging patriarch. Ang lokasyon ay ipinasa sa akin. Nagsumikap ako na linangin ang Tiandang, at hindi ako binaigo ni Tiandang. Napakasipag niyang nilinang, mas mabilis pa kaysa sa napabuti ko noong simula. Noong 12 taong gulang siya, nakatanim na siya sa 4 environment realms. 20 taong gulang, Soul Daoluo. Ang bilis ng paglilinang na ito ay nalampasan na ako. Ayon sa kalkulasyon niya ay maabot niya ang antas ng title kapag naabot niya ang title. Ay mga 25 taong gulang. Ang pagkakaroon ng cultivation base ng country level ay nangangahulugan na siya ay may sapat na kapangyarihan upang protektahan ang kanyang sarili. Upang mas maunawaan niya ang mundo, nagpasya akong hayaan siyang lumabas upang maranasan at maunawaan ang mundo. Bawat Soul Master ay mayroon nito. Ito ay kanyang sariling landas. Walang sino man ang makakaulit sa landas ng iba. Sana ay makahanap siya ng sarili niyang landas bago siya ma-promote sa title Daoluo. Ito ay magiging mahusay sa hinaharap upang makatulong sa kanya. Si Tiandang ay nagsimulang lumabas at maglibot. Binigyan ko siya ng 3 taon. Pagkatapos ng 3 taon, babalik siya sa pamilya at sprint sa pag-iisa. Bago ang edad na 25, siya ay mapopromote sa title Daoluo. Hanggat nagtagumpay siya sa paglusot sa title Daoluo, maaari na akong maging opisyal. Ipahayag sa pamilya na siya ang magiging future heir ko. Pagkatapos ng Tiandang, nagkaroon din ako ng ilan pang mga anak,
ngunit kung ikukumpara sa kanya, ang mga huling bata ay iba sa mga tuntunin ng talento at pag-uugali. Maaaring hindi sila sapat na talento, o hindi sila kalmado tulad niya. Noon, si Tiandang ang pinakadakilang pag-asa ng aming pamilyang Titan. Nauna akong nalagpasan, at naniniwala akong kaya kung maghintay hanggang sa malagpasan niya ang limitasyon. Sa oras na iyon, ang aming pamilya ay magkakaroon ng sapat na Daoluo, Extreme kahit ano ang Daoluo, Extreme. Para harapin ang NS. Pamilya ng Titan. Ang pamilyang ito ay talagang umiral sa pag-iisa, kahit si Amorous Daoluo Zhangzin ay hindi pa ito narinig, lalo pa si Tang Wulan. Ngunit sa huli, personal mong inalis siya at ang aking ama. Hindi napigilan ni Yuan Yahui na sumingit. Ipinikit ni Yuan Zhenchen ang kanyang mga mata, baka sa kanyang mukha ang sakit, kung may pagpipilian, sa tingin mo ba ay handa akong gawin ito? Sa harap ng buhay at lakas ng aking anak, ang maaari kong piliin ay pareho. Saglit na natigilan si Yuan Yahui, ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang ganoong pahayag. Napabuntong hininga si Yuan Zhenchen, noong wala si Tiandang sa bahay, sinabi ko rin sa kanya na kung makatagpo ka ng babaeng gusto mo sa iyong paglalakbay, maaari mo itong iuwi at ipakita sa amin. Hindi mo na kailangang magsanay. Sumuko ka at bumuo ng pamilya. Hindi na kailangang maging tulad ko. Pagkalipas ng 1.5 taon, bumalik siya, at talagang nagbalik siya ng isang batang babae. Kailangan kong sabihin na siya ay napaka-discerning, ang babaeng ito ay napakaganda, may mahabang pulang buhok, at kahit na ang antas ng pagtatanim ay medyo iba. Mahina, ang kanyang pangalan ay Yehui. Iyan ang iyong ina. Nang marinig ni Yuan Zhenchen na binanggit ang kanyang ina, biglang tumahimik si Yuan Yahui. Ngunit ngayon lang nalaman ni Tang Wulan na ang kanyang pangalan ay nagmula sa kanyang mga magulang, apelyido ng ama, at pangalan ng ina ng sabay. Nagpatuloy si Yuan Zhenchen, si Yehui ay may banayad na ugali, at sila ay tunay na nagmamahalan sa isa't isa. Bagamat si Tiandang ay umalis pa lamang ng 1 taon at kalahati, nang siya ay bumalik, ang kanyang paglilinang ay na-upgrade na sa antas 84. Ako ay naging isang babae at pinabagal ang aking bilis ng aking paglilinang. Lahat ng ito ay lubos akong nasiyahan. Hanggang isang araw. Sa pagsasalita nito, medyo naging pangit ang mukha ni Yuan Zhenchen, nang gabing iyon, ang tandang at ang malakas na pagbabago-bago ng maitim na elemento ang gumising sa akin. Nang makita ko si Tiandang, ang buong katawan niya ay puno ng dugo. Ngunit siya ay nahuli ng isang tao. Ang pag-iral na parang demonyo ay hinabol at pinatay. Mabilis kong hinaranggan ang demonyo, at nang papatayin ko na sana ito, si Tiandang ay hindi ako napigilan. Nawala ng malay ang Diablo, na dahan-daang nagiging anyo ng tao, ay si Yehui. Walang alinlangan, si Yuan Zhenchen ay hindi nagkwento ng napakaraming detalye, ngunit may isip kung gaano siya nabigla nang makatagpo siya ng ganitong sitwasyon. Pagkatapos noon, nalaman ko na si Yehui ay naging isang masamang espiritong master, at ang kanyang espiritu ay isang fallen angel. Ang mga fallen angel ay likas na masasama, at nakikipag-usap sa isang malayong eroplano ng demonyo. At napakadaling mawala ng kontrol sa emosyon. Magkakatawang tao ng demonyo, o tatawag ng demonyo. Nakiusap si Tiandang, na sinasabing sila ni Yehui ay tunay na pag-ibig. Bagamat masamang espiritu si Yuan, si Yehui ay hindi kailanman nanakit ng sinuman. Noong mga panahong iyon, talagang naniwala ako. Tutal, si Tiandang ang pinakamamahal kong anak, ngunit sa totoo lang, paanong hindi talaga sasaktan ni Yehui ang sinuman? Ang Tiandang noong araw na iyon ay nasaktan sa kanyang mga kamay. Pinagsisisihan ko ito, at mas madali kong mapatay si Tiandang sa oras na iyon. Madali kong mapatay si Tiandang. Hindi magiging ganoon karaming bagay ang mangyayari. Aatake na sana si Yuan Yahui nang marinig niya ito, at sapilitang idiniin ni Tang Wulan. Mataimtim na sinabi ni Yuan Zhenchen, dapat ay maisip mo ang susunod na sitwasyon. Bagamat mahigpit kong tinututulan ito, pinipilit ni Tiandang na pumunta sa kanyang sariling paraan. Siya ay likas na marupok, ngunit napakatigas ng ulo. Sinubukan kong hindi nagtagumpay, at ginawa ni Yehui. Alalahanin na pagkaraan ng 3 taon, si Tiandang ay na-promote sa titulo Daoluo, noong siya ay hindi pa nabago kay Ye-24 sa loob ng 3 taong gulang na si Hui. Pumayag din na magkasama sila. Pagkatapos na ma-promote sa title Daoluo, hiniling sa akin ni Tiandang na pakasalan si Yehui. Pagkatapos ng pag-iisip ng mabuti, hindi ko na siya matutulungan. Pumayag na lang ako sa kanyang kahilingan at pakasalan sila para sa kanila. Dahil, noong mga panahong iyon, nasa tiyan si Yehui, mayroon na ako sa iyo. Kung hindi dahil sa kanyang pagbubuntis, tiyak na hindi ako papayag sa kanilang kasal. Unti-unting naging flat ang mga araw. Napakahirap ng practice ni Tiandang, at mabilis siyang nag-improve. Kaunti lang ang pasikot-sikot. Nakahanap na rin siya ng sarili niyang direksyon. Hindi tulad ng mainstay na pinili ko sa simula, tinahak niya ang daan ng proteksyon. Gusto daw niyang protektahan ang lahat ng mahal niya, ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa, at ang kanyang anak na babae. Nang marinig ito ni Yuan Zhenchen, biglang namula ang mga mata ni Yuan Yahui. Bagamat ang kanyang memorya sa kanyang ama ay limitado sa kanyang pagkabata,
malinaw niyang naalala kung gaano kamahal ang kanyang ama noong siya ay bata pa. Nagpatuloy si Yuan and Zhenchen, noong ikaw ay 30 taong gulang, ang iyong ama ay pumasok sa hanay ng Super Daoluo. Siya ang unang tao sa kasaysayan ng pamilya na umabot sa antas na ito sa edad na 30. Sa oras na iyon, ang buong pamilya ay nagsasabi, baka mahigitan pa niya ako sa hinaharap. Siya ang naging unang patriarka ng pseudo-Diyos na antas. Noong panahong iyon, napakasaya ng iyong pamilya, dahil ang iyong pamilya ay madalang na lumabas sa bahay, at sila rin ay tunay na nagmamahalan hanggang sa dumating ang sakuna. Ang sakuna na iyon ay sariwa pa sa alaala. Alam mo ba kung bakit ang iyong pangalawang tiyuhin ay nagalit sa iyo? Alam mo ba kung bakit ka ipinadala sa Shrek Academy pagkatapos? At ang pagkamatay ng iyong ina, ang iyong ama ay dahil lahat ng ito sa kapahamakan. Kapahamakan. Medyo natulala si Yuanan Yahui. Sa kanyang mga alaala sa pagkabata, walang nangyaring sakuna. Sinabi ni Yuanan Zhenchen, oo, ito ay isang kalamidad na hatid ng iyong ina. Sinabi ko lang na hindi mahina ang sariling kultibasyon ng iyong ina. Sa simula, kapag siya ay naging isang fallen angel at ang kanyang mga emosyon ay wala sa kontrol, maaari niyang ipakita ang lakas upang sugpuin ang iyong ama. Sa oras na iyon, siya mismo ay nasa antas na ng Espiritu Daoluo. Sa mga sumunod na taon, bagaman siya ay sadyang hindi nagal-inang, ang mga kakayahan na sa wakas ay hindi niya naaabot sa antas ng pagsulong. Ang antas ng titulo Daoluo. Ayon sa sinabi ni Yehui, hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa oras na iyon. Matapos masira ang cultivation base sa siyam na singsing, isang hindi mapigil ang pag-iisip ang lumitaw sa kanyang isipan, na nagpalakad sa kanya palabas at lumakad sa malayo. Sa isang lugar na malayo sa pamilya, pagkatapos ay ang kanyang ikasyam na espiritong kakayahan ay natural na nabuo. Ang kanyang ikasyam na espirito na kakayahan ay isang pinto, ang plano na ito ay nakakonekta sa pinto, isang pinto na nakakonekta sa demonyo. At ang aming Daoluo continent ay nagmamadaling lumabas sa pintong iyon, at si Yehui sa oras na iyon ay nawala rin ang kanyang pagkatao. Nagsimula ang sakuna mula sa sandaling iyon. Kumunot ang noo ni Yuanan, nang malaman namin, ang mga bundok at kapatagan ay puno na ng mga demonyo. Ang iyong pangalawang tiyahin, na naglalakbay sa ibang bansa noong mga oras na iyon, ay inatake ng mga demonyo. Nagpumiglas siya, ngunit paano siya makakalaban? Sobra at napakalakas. Nang malaman ng pamilya at nagmamadaling dumaan, nakita siya ng iyong pangalawang tiyuhin na tinusok ng demonyo sa kanyang dibdib. Maraming bagay na palagi mong nakikita ay pang-ibabaw lang. Alam mo ba kung ano ang personalidad ng iyong pangalawang tiyuhin? Siya ay may duwag na personalidad. Noong bata pa siya, palagi siyang nakangiti kapag nakikita niya ang lahat, at binabati niya ang lahat. Siya ang kanyang talento ay hindi kasing ganda ng iyong ama, ngunit siya ay minamahal ng lahat ng tao sa pamilya. Bagamat ang iyong pangalawang tiyahin ay may asawa, ang iyong pangalawang tiyahin ay may isang napakagandang relasyon kapag nakita niya ito. Sobrang nagbago ang ugali. Medyo matamlay si Yuan and Yahui, naaalala ang lahat ng uri ng alaala ng pagkabata sa kanyang isipan. Oo. Malabo niyang naalala na pagkatapos mapilitan ang kanyang ina na mamatay, tila hindi na niya nakitang muli ang kanyang pangalawang tiyahin, at bago mamatay ang kanyang ina, ang kanyang pangalawang tiyuhin ay tila nagbago ng kanyang ugali, na naghi-hysterical na inaakusahan siya. Sinabi ni Yuan and Zhenchen, nakahanap ng malaking bilang ng mga demonyo ang pamilya at ginamit ang kapangyarihan ng buong pamilya para lumaban ng desperadong. Kumilos din ako ng personal at nakita ko ang pintuan ng demonyo. Gayunpaman, ang bilang ng mga demonyo ay talagang napakarami, kahit na lahat kami ay lumabas, ngunit hindi ko pa rin mapigilan ang paglaki ng Demon's Gate. Bilang isang huling paraan, humingi ako ng tulong sa Sky House na iyon sa Shrek Academy. Sa pinakamabilis na paraan, na tumulong sa amin na labanan ng Diablo. Tumingin kay Tangwulan, sinabi niya, ang baril na ginamit mo ngayon ay dapat na Great Gun of Great Sky Daoluo, tama ba? Tumango si Tangwulan. Sinabi ni Yuan and Zhenchen, kung hindi dahil sa hula na ikaw ay taga-Shrek, hindi ko hahayaang marinig mo ito. Kung hindi ako mali, hindi ka dapat si Yulungyo, kundi si Tangwulan. Ang kapitan ng henerasyong ito ng Shrek 7 Devils. Oo. Napabuntong hininga si Yuan and Zhenchen, noong araw na iyon, na itaboy namin ang Diablo at sinira ang tarangkahan ng Diablo sa tulong ni Qingtian Daoluo. Nawala ng malay si Yehui at nanimbalik ang kanyang anyo bilang tao. Nakipag-usap ako kay Qingtian Daoluo. Alam ko. Lumalabas na ang Fallen Angel Martial Soul ay sobrang nakakatakot. It is not martial the fallen just more. Tulad ng isang binhi. Hindi ko alam kung paano ay project ang isang demonyong eroplano sa aming lugar. Ang binhi ng mukha ay nagtatanggol sa Panginoon ng eroplano ng aming orihinal na eroplano. Hindi na ito pampamilyang usapin, ngunit may kaugnayan sa kaligtasan ng buong sangkatauhan. Pagkatapos kong marinig ang tungkol dito noong panahong iyon, hindi ako makapaniwala. Paulit-ulit kong kinumpirma ito kay Sky Daoluo, ngunit ang sagot ay syempre pareho. Talagang hindi kayang tanggapin ng tatay mo ang ganyang sagot. Kukunin niya ang nanay mo habang nag-uusap tayo. Tama, ako iyon, ako mismo ang hamarang sa kanila. Hindi ko sila kayang pabayaan. Hindi lang para sa pamilya. Para rin sa buong sangkatauhan.
Malaking kasabihan ito, ngunit kung nakita mo na ang lagim ng hukbo ng demonyo sa simula, mauunawaan mo kung bakit ko ginawa ito sa Chen Daoluo, kung ito ang iba. Mamaya, hayaan ang mas nakakatakot na dakilang demonyo ng eroplano ng demonyo na pumasok sa aming eroplano, iyon ay magiging isang mas nakakatakot na sakuna. Gayunpaman, sa labanan na iyon, 37 miyembro ng pamilya ang nahulog. Si Tang Wulan ay lumahok sa digmaan sa Abyss Plain, at syempre naiintindihan niya kung gaano kalunos-lunos ang banggaan sa pagitan ng eroplano at ng eroplano. Sa sandaling ito, hindi mapigilan ng kanyang puso na mapuno ng mabigat na bigat. Palagi niyang malabo na hulaan na si Yuanan Yahui ay nagkaroon ng isang pambihirang karanasan sa buhay, ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang karanasan sa buhay ay magiging kaawa-awa. Siya man lang ay magkakaroon ng pag-asa ng kanyang mga magulang sa mahabang panahon, ngunit ang kanyang ina ay medyo maikli ang paghinga ni Yuanan Yahui, gusto niyang pabulaanan, ngunit sa sandaling ito ay wala siyang masabi para pabulaanan. Dahil ang bagay na ito ay may kinalaman na sa Great Heaven Daoluo, dapat mayroong mga tala sa kasaysayan ng Shrek Academy. Ang Holy Spirit Daoluo, Light and Dark Daoluo at iba pa ay malalaman ng kaunti, at maaari silang maging malinaw hanggat humingi sila ng verifikasyon. Hindi kailangang magsinungaling ni Enzhenchen. Gayunpaman, talagang ayaw niyang paniwalaan ang lahat ng ito. Sa kanyang alaala, ang kanyang ina ay napakamapagmahal at banayad. Ang mga araw noong bata pa siya kasama ang kanyang ama at ina ang pinakamasayang araw niya. Bakit napakahirap para sa kanya na buksan ang pinto? Ito ay dahil sa matinding pagbabago sa kanyang pagkabata. Noong siya ay nasa Shrek Academy, ang iba ay may bahay na babalikan sa panahon ng bakasyon, ngunit siya ay isang batang palaboy. Kung walang ina, hindi na ito tahanan, at kahit ang kanyang ama ay hindi alam kung saan siya nakakulong, at isa na siyang walang kwentang tao. Sa loob ng maraming taon, ito ang palaging pinakamabigat na sakit sa puso niya. Hindi niya sinabi kahit kanino. Ito ay pagkatapos ng napakaraming taon ng kapanganakan at kamatayan kasama ang kanyang mga kasosyo na ang kanyang kalooban ay unti-unting gumon. Higit pa rito, sa pamamagitan ng sinabi ni Yuan Enzhenchen, naiintindihan din siya nito na ang dahilan kung bakit siya gustong kunin ni Yuan Enzhenchen ay marahil dahil mayroon din siyang pag-iral ng Fallen Angel Martial Arts. Matagal na natahimik si Yuan Enzhenchen bago muling nagsalita, alam din ni Yehui ang nangyari. Nang magising siya, nagkwento siya. Sa oras na iyon, ang buong pamilya ay nasa sabik, at tinanong ko rin si Qing ng detalyado. Ang pamamaraan ni Heaven Daoluo. Sinabi ni Qing Tian Daoluo na ang antas ng kanyang paglilinang ay lumagpas na sa title Daoluo, at wala ng paraan upang higpitan ang pagbubukas ng gate, at wala ng paraan upang itakda ang iba pang mga salita. Demon Gate, kahit na nawasak siya sa kanyang cultivation base, ang kanyang katawan ay magiging isang demon channel para mabuksan. Kapag pinag-uusapan ito, tanging ako, si Qing Tian Daoluo, at ang iyong mga magulang ang naroroon. Kaya alam nilang lahat ang sitwasyon noong panahong iyon. Si Yehui ay isang mabuting babae. Bagamat nakikita ko na puno siya ng pag-aatubili, siya ay sa oras na iyon. Ang inaalala ay hindi ang iyong sariling kaligtasan, ngunit ang pagtatanong kay Qing Tian Daoluo, paano kung mayroon ka ring fallen angel na si Kishan Martial Daoluo, magiging katulad nito ang panahon. Hindi ito umabot sa titulong Daoluo before Luo level, ang fallen angel martial spirit ay mayroon pa ring paraan para maselyuhan ito matapos makuha ang sagot na ito, biglang nagpakamatay ang iyong ina ng walang babala. Nang marinig ito, napaiyak na si Yuanan Yahui, bakit? Bakit ganito? Umalis si nanay nang hindi man lang nagpaalam sa akin. Napabuntong hininga si Yuan Enzhenchen, paano magiging malupit ang isang ina pagkatapos makita ang kanyang sariling anak. Higit sa lahat, ito ay dahil ang iyong ama, si Tian Dang, ay may isang marupok na puso, ngunit siya ay napakamapagmahal at malalim. Mahalin mo siya. Kung siya ay nagdadalawang isip, tiyak na paprotektahan siya ni Tian Dang sa lahat ng bagay at maiiwasan siyang mapahamak. Nagdesisyon siya ng ganoong desisyon sa isang iglap, hindi niya nakita iyon sa iyong ama at anak. Sama ng loob, ngunit isang pangaral sa akin na panatilihin ang iyong ama. Noon, Tiandang, nang makitang namatay ang iyong ina, ang buong tao ay matamlay, hindi siya sumisigaw. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang kawalan ng pag-asa at isang kakaibang kaganhawahan. Pagkatapos ay sinindihan niya ang kanyang sarili. Ang kaluluwa ng kaluluwa, sinusubukang direktang pasabugan ang kaluluwa at sundin ang iyong ina. Siya ay mapagpasyahan. Bagamat nakita ko ang iyong mga mata ng iyong ina ay hindi pa rin makapaghahanda, ang kanyang mga mata ay hindi pa rin naghahanda sa kanyang mga mata. Ang tanging magagawa ko lang ay ihiwalay siya sa sarili kong kaluluwa sa tulong ni Great Sky Daoluo, mabilis niyang nasil ang lahat ng kanyang cultivation skills. Gusto niyang mamatay, para lang sundan ang nanay mo. Kung wala ka, o kung iniisip ka pa rin niya sa puso niya, natatakot ako na hindi ko siya mapipigilan na gawin iyon. Sinabi ko sa kanya na mayroon ka ring isang fallen angel martial arts soul. At maaaring mabuklod at kailangang bantayan, halos hindi niya napigilan ang pagkilos ng pagpapakamatay. Ngunit mula sa araw na iyon ay hindi na siya naging patay. Nakaraang pamilya. Sinabi ito ni Yuan Enzhenchen, puno ng sakit ang kanyang ekspresyon, may isip kung gaano siya kasakit noong naranasan niya ang ganitong eksena bilang isang ama.
Pagkalabas ng kwarto, para maging matatag ang puso ng mga tao, masasabi ko lang sa lahat na pinili ng nanay mo na magpakamatay para hindi maging tarangkahan ng demonyo. At ang tatay mo, bilang nagdala sa kanya dito, para may paliwanag ang tribo, inalis ko na ito. Kung hindi, paano ito tatanggapin ng 37 kamag-anak ng tribo? Ganito ang lahat ng nangyari noong mga oras na iyon. Naniniwala ako na dapat may record sa Shrek Academy. Nanunood kami bago ka nag-aral sa Academy. Marahil ay dahil pareho kang may Titan Great Ape at Fallen Angel Martial Spirit. Hindi naapektuhan ng Fallen Angel ang isip mo. Pagkatapos noon, pinatay si Shrek, at akala namin ay patay ka na rin. Hanggang ngayon, hindi ka pa namin nasasabi sa iyong ama tungkol sa pangyayaring ito. Kahit na nagme-makeup ka, ngunit paanong hindi natin makikita ang mga pahiwatig ng Titan Great Ape Martial Soul at nagulat na naabot mo na ang antas ng ikawalong singsing kaya't kailangan mong bumalik sa akin upang i-seal ang iyong pagkahulog na Angel Martial Spirit, kung hindi, ikaw ay magiging katulad ng iyong ina. Nawalan ako ng manugang, maging ang anak ko, at ayoko nang mawala ulit ang apo ko. Kahit kailan hindi mo ako tretuhin bilang lolo, lagi kang apo sa puso ko. Kasing bait mo ang tatay mo. Gaya ko balik tayo. Nang marinig ito, sa wakas ay naunawaan ni Tang Wulan ang buong kwento, at hindi napigil ang sabihin, Senyor, wala na bang ibang paraan? Si Yuanan ay isang kambal na espiritu, hindi lamang isang fallen angel at isang espiritu, marahil hindi ito mangyayari. Paano ang sitwasyong iyon? Kung tutuusin, ang kanyang fallen angel martial soul mismo ay hindi masyadong dalisay. Sinabi ni Yuan and Zenshan, ngunit hindi tayo maaaring magsugal. Paano kung matalo tayo sa pagsusugal? Magdadala ito ng napakalaking kapahamakan. Tanging upang selyuhan ang kanyang martial soul, habang hindi pa niya naabot ang antas ng title Daoluo, bumagsak tanging kapag ang anghel ay ganap na natatakan hindi na mauulit ang trahedya. Si Yuanan Yahui ay matamlay, habang si Tang Wulan ay tahimik. Walang alinlangan, puno siya ng simpatiya para sa karanasan ni Yuanan Yahui, ngunit ang bagay na ito ay nauugnay sa kaligtasan ng maraming tao. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit kailangan pang isama ni Yuanan Zenshan si Yuanan Yahui. Sumimangot si Amorous Daoluo Zhangzin, sa ilalim ng korona, ang bagay na ito ay talagang napakagulo. Ngunit sa palagay ko ay hindi ka dapat maging masyadong minipin para harapin ito. Ang sitwasyon ni Yuanan ay medyo espesyal, siya ay isang kambal na espiritu. Bagamat siya ay nakalusot na ngayon sa 8. Tapos na ang singsing, ngunit hindi niya maaabot ang antas ng 9-ring title Daoluo kahit sa maikling panahon. Sa halip, hihilingin ko sa isa pang extreme Daoluo na husgahan ang kanyang sitwasyon ng magkakasama, kahit na ito ay nag-uusap, at subukan ng aming makakaya upang maisil ito nang hindi siya nasaktan o naaapektuhan ang kanyang paglilinang. Sinabi ni Yuan and Zenshan, hindi pa ako kumukonsulta. Sinabi ni Zhang Xin, ang aking titulo ay madamdamin, at ako ay kabilang sa Tang Sect. Ang Amorous Daoluo ng Tang Sect. Okay. Ngunit ang bagay na ito ay dapat harapin sa loob ng kalahating taon, kung hindi, natatakot ako na pagkatapos ng isang tiyak na antas, siya mismo ay hindi makokontrol ang pagpapabuti ng martial spirit. Sabi ni Yuan and Zenshan. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya nag-atubili, anuman ang sinabi niya, natalo siya kay Tang Wulan. Tumayo si Yuanan Zenshan at tumingin kay Yuanan Yahui, Yuanan, hindi na mauulit pa rin ang orihinal na trahedya, at bumalik ka at makita mo ang iyong ama. Ikaw lang ang sustento sa puso niya. Kung hindi dahil sa iyo, baka matakot siya. Nang inag ang katawan ni Yuanan Yahui, kinagat ng kanyang mga ngipin ang ibabang labi at dahan-daang tumango, babalik ako. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Yuanan Zenshan at lumutang. Nang bumalik si Tang Wulan at ang iba pa kina Lan Fuzzy at Xi, nakatingin sa umiiyak na mga mata ni Yuanan Yahui, sumugod si Xi at hinawakan ang kanyang mga kamay. Okay lang, walang mangyayari. Kahit anong mangyari, sasamahan kita. Marahang tumango si Yuanan Yahui. Sinabi ni Tang Wulan, tama si Xi. Buo tayo. Anuman ang mangyari, haharapin natin ito ng sama-sama. Huwag mo na itong isipin masyado. Pagkatapos ng paligsahan sa martial arts, tutulungan ka namin. Neresolba ng maaga ang isang ito. Sa oras na ito, naipadala na ng Titan Great Ape Family ang kanilang contact information. Ang pangalawang tiyuhin ni Yuanan Yahui ang nagdala ng mga gamit. Sa oras na ito, tila natahimik siya ng husto, at tahimik na ibinigay ang note ng contact information kay Yuanan Yahui. Tumangala si Yuan and Yahui sa kanya, walang kamalay-malay na naalala ang magandang pangalawang tiyahin na nakikipaglaro sa kanya sa kanyang mga bisig noong siya ay bata pa. Ilang sandali pa ay tumaas ang kanyang emosyon at namula ang kanyang mga mata. Sinabi ba sa'yo ng lolo mo? Tanong ng pangalawang tiyuhin. Tumango si Yuanan Yahui. Pagkatapos ng araw na iyon, ang pangalan ko ay pinalitan ng Yuan and Shenxiang. Iniwan ng pangalawang tiyuhin ang pangungusap na ito at tumalikod. Ang kanyang medyo manipis na likod ay mukhang puno ng depresyon. Sinabi ni Amorous Daoluo sa malalim na boses, okay, bumalik na kayong lahat at magpahinga. Huwag mo na itong isipin masyado. Dahil sinabi ng Great Sky Daoluo na maaari itong masil sa loob ng 9 rings, dapat walang problema. Sa karamihan, makakaapekto lamang ito kay Yuanan.
Wala nang iba pa ang fighting power. Tiyak na mag-iisip tayo ng pinakaangkop na paraan para malutas ang problemang ito. Umalis si XCX kasama ang malungkot na Yuan and Yahui, at gabi na nang ibalik ni Amorous Dauluo si Tangwulan sa Blacksmith Association. Hindi biglang namalayan ni Tangwulan ang dalawang bagay hanggang sa nakahiga na siya sa kama at ang buong katawan niya ay lumuwag. Ang una ay hindi ako kumain ng hapunan at ako ay gutom na gutom. Ang pangalawang bagay ay medyo malubha ang pinsala, at tiyak na hindi na ito makakabawi bukas. Bukas, lalaruin niya ang unang round ng martial arts contest. Tumangala si Lan Fuzzy sa kalangitan sa gabi na may mga matamlay na mata, at ang nangyari ngayon ay may kaunting malaking epekto sa kanya. Sa sandaling ito, nakaupo siya sa bubong ng hotel kung saan siya nakatira, ngunit ang eksena ng tuloy-tuloy na 3 beses na pag-atake ni Tangwulan ni Yuan and Zhenchen ay sumagi sa isip niya. Dahil mismo sa kanyang espiritual na kapangyarihan kaya naabot niya ang espiritual na kaharian kung kaya't mas madiraman niya kung gaano kakilakilabot ang pag-atake ni Yuan and Zhenchen. Kapag natapos na ang pangatlong banggaan, makatitiyak siyang ligtas siya kung papalitan niya ng pwesto. Natatakot ako na wala na. Oo, walang magiging flok sa alikabok. Nang maisip niya ito, hindi niya maiwasang makaramdam ng pait sa gilid ng kanyang bibig. Siya pala ay mas malakas kaysa sa naisip niya. Salamat sa kanya, noon pa man ay umaasa siyang mailagay sa parehong grupo na katulad niya. Kung talagang nasa iisang grupo sila, natatakot ako na imposibleng ma-qualify ako. Kahit na ang lakas ng isang Soul Master ay hindi mailalarawan sa pamamagitan lamang ng enerhiya, pagkatapos maabot ang isang tiyak na antas, ang sariling paglilinang ay pa rin ang pinakamahalagang lugar. At saka, dapat masama ang kanyang kakayahan. Noong una, nakaharang sa mainstay finger ang malamyang suntok. Naramdaman din niya ang pagbabago ng batas. Hindi kailanman naniwala si Lan Fuzzy na sa kanyang mga kasamahan, magkakaroon ng isang taong mas mahusay kaysa sa kanyang sarili, ngunit ang mga resulta ngayon ay naging dahilan upang siya ay maniwala. Kailangan ko ring magsikap. Hindi na pwedeng maging mayabang at kampante. Nanay, mas magsisikap ako at hindi kita pababayaan. Masigla na ang Mingdu Stadium kaninang madaling araw. Ngayon ang ikatlong grupo ng round-robin competition. Sa grupong ito, magkakaroon ng 2 high-profile na manlalaro na maglalaro. Sold out na ang mga tiket ngayong araw. Madaling araw, nagsimulang pumasok sa venue ang mga tao mula sa iba't ibang antas ng pamumuhay na dumating para manood ng laro mula sa iba't ibang channel. Dumating na si Chuanling Pagoda Master Chenggu Dongfeng sa oras na ito, at ngayon ay may laban sa Chenggu Zhangting, espesyal din siyang pumunta para makita ito. Matapos talaga magsimula ang martial arts contest, minsan lang siya dumating sa araw ng draw, at hindi na siya nagpakita pagkatapos noon. Sadyang lumitaw ngayon, ngunit din upang mangalap ng higit na katanyagan sa kompetisyon. Ang sitwasyon sa 10,000 Beast platform sa nakalipas na 2 araw ay medyo maganda, dahil sa sinasadyang control, sinumang Soul Master na papasok dito ay nakakuha ng marami. At ang ganitong uri ng pakinabang ay tiyak na hindi isang bagay na maaaring makuha sa pamamagitan ng normal na paglilinang o anumang iba pang paraan. Dahil dito, wala na ang trend ng mas mataas na antas na mga Spirit Masters. Ang Martial Arts Recruitment Conference ay nagtipon ng mas mataas na antas na mga Spirit Master at nag-alok ng matataas na reward, ngunit sa pamamagitan ng 10,000 Beast platform, hindi ko alam kung ilang beses mababawi ang mga gastos na ito. Walang alinlangan, ito ay isang malaking tagumpay. Napagtanto ito ng ilang media at naglunsad ng kaukulang mga ulat, ngunit para sa mga high-level Spirit Masters, ang pagpapabuti ng lakas ay higit na mahalaga kaysa sa iba pang bagay. Kahit na alam nila na ang pagsali sa 10,000 Beast platform ay magdadala ng mas maraming benepisyo sa Spirit Transmission Tower, kailangan nilang gawin ito. Dahil kung hindi sila lalahok dito, at lumahok ang iba pang mga high-level na Spirit Master, walang alinlangan na magiging gap sila sa kalaban, paano sila tatayo sa rurok ng Spirit Master World. Ang matataas na ranggo ng mga Soul Master sa Mingdu ngayon ay madalas na nagtatanong sa isa't isa, nakapasok na ba kayo sa 10,000 Beast platform? Ang ganitong mga pagtatanong, pati na rin ang ilang promosyon pagkatapos magpakitang gilas, ay nagluwal ng kasikatan ng 10,000 Beasts Terrace. Maraming mga Soul Master ngayon ang nagsisikap na makalakam ng pera, ang mga hindi pumasok upang makalakam ng pera para makapasok, at ang mga nakapasok na ay gustong pumasok muli at makakuha ng panibagong ani. Wala nang pakialam si Chenggu Dongfeng sa Shrek Academy. Pagkatapos ng pagsisimula ng martial arts contest na ito, napakakaunting mga ulat sa muling pagtatayo ng Shrek Academy. At napakalinaw niya na ang Shrek Academy sa simula, pagkatapos ng hindi mabilang na henerasyon ng pagsusumikap, sa wakas ay nagkaroon ng sukat ng unang akademya sa mainland China. Bagamat ang muling pagtatayo ng Shrek Academy ay tiyak na hindi kasing hirap ng una itong itinayo, aabutin ng mahabang proseso para maibalik ang dating view. Kailangan ng hindi bababa sa ilang henerasyon ng akumulasyon upang maging posible. Ngunit ang Spirit Spreading Pagoda ay puspusan na ngayon, nagsimula na si Chenggu Dongfeng na gumawa ng panibagong paghahanda. Pagkatapos nitong martial arts contest, iaanunsyo niya ang pagtatatag ng sariling high-level na Soul Master Academy ng Spirit Spreading Pagoda. At itinayo ito sa tabi mismo ng punong tanggapan ng Spirit Spreading Tower, na nasa tabi ng Shrek Academy, at laban ito sa Shrek.
Sa maraming mapagkukunan sa likod nito, napakaraming bagay ang maaaring gawin ng Spirit Spreading Pagoda Advanced Soul Master Academy. Katulad nitong martial arts contest na nagre-recruit ng mga kamag-anak, gumagalaw ang tinatawag na benepisyo. Kung ang Spirit Pagoda ay nagtatag ng Soul Master Academy, tulad ng murang Soul Spirits, libreng pagpasok sa 10,000 Beast Platform, Spirit Ascension Platform at iba pang mga reward, sapat na ito upang makaakit ng malaking bilang ng mga namumukod tanging talento. NS. Ang kasalukuyang Shrek Academy ay hindi ang numero 1 akademya sa mainland sa panahong iyon. Kung wala ang suporta ng numero 1 sa mainland, paano lalabanan ng Spirit Spreading Pagoda? Sa maliwanag na bahagi, wala kang magagawa tungkol dito, ngunit sa katunayan, ang pinakakritikal na aspeto ng isang akademya ay ang pinagmulan nito ng mga mag-aaral. Kung walang magandang source ng mga estudyante, ano ang magagawa kahit malakas ang mga guro? Sa oras na iyon, ang High Spirit Master Academy of the Spirit Spreading Pagoda ay magiging sapat na upang ipitin ang Shrek Academy. Matapos makipag-usap sa kanya sa Chenggu Zhangting ang ideya ng martial arts contest na ito, huminahon si Chenggu Dongfeng at naisip ang serial plan na ito. Kasabay ng pagtatapos ng Martial Arts Recruiting Conference, inanunsyo na ang Spirit Chuan Pagoda ay magtatatag ng Advanced Soul Master Academy, at pagkatapos ay ginawa ito ng buong sigasig. Mas maaga pa itong nag-enroll ng mga estudyante kaysa sa Shrek Academy. Tingnan kung paano lumalaban ang Shrek Academy. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Chenggu Dongfeng na magpakita ng magiliw na ngiti sa kanyang mukha, at ang kanyang puso ay mas masaya. Ang mga anino na dati ay lumitaw dahil sa muling pagtatayo ni Shrek ay napawi pa. Tower Master, maganda ang mood mo ngayon. Tanong ni Gu Yan kay Chenggu Dongfeng na nakatingin sa ngiti sa kanyang mukha. Tumawa si Chenggu Dongfeng at sinabing, ang ganda talaga. Naging matagumpay ang kumperensyang ito, Nar, paano ako magiging malungkot sa inyo ni Zhangting? May mga papalit. Walang problema sa One Beast Terrace, di ba? Hindi ito ang unang pagkakataon na tinanong niya ito. Tumango si Gu Yan, walang problema, inayos ko na ang lahat, huwag kang mag-alala. Sinabi ni Chenggu Dongfeng, bagaman bata ka pa, palagi kang kalmado sa iyong trabaho. Siyempre gamaan ang loob ko. Nabalitaan ko na ang lakas ni Yulungyo sa grupo ni Zhangting ay medyo maganda. Ano sa palagay mo ang paghahambing nila ni Zhangting? Nag-isip sandali si Guyana at sinabing, mahirap sabihin. Sa ngayon, hindi ko pa nakikita ang buong lakas ni Yulungyo, kaya hindi madaling husgahan. Pero sinabi ko kay Zhangting na huwag siyang pabaya. Tumango si Chenggu Dongfeng, huwag kang mag-alala, sigurado pa rin si Zhangting. Nasa kanya ang artifact na minana sa ating walang hanggang pamilya. Kahit na ang Jade Dragon Moon ay isang super Daoluo, hindi siya maaaring maging kalaban niya. Kung gayon ang pinakamahusay. Sinabi ni Guyana ng may kasiyahan, ngunit isang mahinang liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Artifact. Matatalo kaya siya ng artifact? Haha. Wulan na wulan, dapat manalo ka, kung hindi, kailangan kong gumamit ng mga follow-up na pamamaraan. Sa puntong ito, pumasok na sa field ang audience, at opisyal na magsisimula ang ikalawang araw ng unang round ng round robin. Ang unang 5 laro ng ikatlong pangkat ay lalaruin. Maligayang pagdating sa lahat sa Mingdu Stadium. Naniniwala ako na ang kahangahangang round-robin competition kahapon ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa lahat. Pagkatapos, ang laro ngayon ay mas hindi ka panipaniwala. Maraming may titulong Daoluo level na malalakas na manlalaro na sunod-sunod na lalahok. Papasok sa laro ngayon. Ako ang komentarista ngayon, Effie, at ipapaliwanag ko sa lahat ang ikatlong laro. Sa ikatlong araw, hindi. Ang 66 na player na si Yulungyo ay maglalaro laban sa ikapitong no. 11 player na si Levi's. Tama, ngayon ang laro ni Tang Wulan ay nil arrow sa unang laro. Bago magsimula ang laro, saglit kong susuriin para sa lahat ang paghahambing ng lakas ng dalawang panig sa laro ngayon. Levi's no. 71, 1 Crystal Ball. This is a very peculiar one. Ito ay magaling sa iba't ibang ilusyon at may tunay na ilusyon. Ang kanyang mga kakayahan ay tinatawag na ever-changing at unpredictable. Ang record ng cultivation ng Levi ay may base, ngunit ang base ng Levi's cultivation record. Lumalampas sa mga hamon. Ang no. 66 na Jade Dragon Moon contestant ay pinaniniwalaang pamilyar sa lahat. Galing siya sa pamilyang Blue Electric Tyrannosaurus. Naranasan niya dati na patayin ang 8-ring Contra sa loob ng ilang segundo. Napakalakas ng kanyang lakas kaya kilala siya bilang rangkang ng kompetisyong ito. Ang nangungunang 10 seeded na manlalaro. Mula sa paghahambing ng lakas ng dalawang panig, syempre, ang manlalarong si Levi ay may kalamangan, syempre, ang ilusyon ng manlalarong si Levi. Mahusay na gumaganap, ito ay hindi walang pagkakataon. Pagkatapos, gamitin natin ang sigasig palakpakan, mangyaring ipasok ang dalawang kalahok na ito. Mabilis na tumunog ang palakpakan at tagay, at karamihan sa mga tagay ay para kay Yulongyo. Hindi ito dahil mas malakas si Yulongyo, ngunit dahil sa pagkakaiba ng hitsura ng dalawang panig. Nasa country level na si Levi's pero 40 years old na siya this year, at pandak ang pangangatawan, parang bata, at ang mga maliliit niyang mata ay parang siki ng munggo, kaya naman kulang ang kanyang paningin.
Kung pagmamasdan mo siyang mabuti, magkakaroon ka ng malungkot na pakiramdam. Siya ay hindi nangangahulugang isang kasiya siyang karakter. Kung ikukumpara sa kanya, ang hitsura ni Yu Longyu ay walang alinlangan na mas maganda, sobra. Kaya naman, magkaiba syempre ang kasikatan ng dalawa. Walang umaasa na ang isang magandang tao tulad ng Silver Dragon Princess na si Guyana ay magpapakasal sa isang lalaking katulad ni Levi. Nang umakyat na sa stage si Levi's, seryoso rin ang mukha niya. Nanood din siya ng laban ni Tang Wulan at Awatch ang noong araw na iyon, ang kulog na gubat na iyon. Hayaan ang tawag ni Awatch ang na hindi magagamit. Iba ang venue ngayon, na may mas malaking lugar. Sa relatibong pagsasalita, ito ay mas mabuti para sa kanya na mahusay sa ilusyon, ngunit ang kidlat ay maaari ring gumawa ng isang tiyak na antas ng pagpigil para sa halos lahat ng mga ilusyon. Sa katunayan, alam na alam niya sa kanyang puso na imposibleng matalo niya si Yulungyo. Gayunpaman, nang umakyat siya sa entablado at nakita si Tang Wulan na paparating din mula sa tapat, hindi maiwasang lumiwanag ang kanyang mga mata. Hindi lang sa kanya, nakita rin ng commentator na si Effie ang error, at hindi niya maiwasang magulat, "Hoy, ano bang meron sa Yulungyo player ngayon? Bakit parang matamlay siya, sobrang mali ng mukha niya?" Ang mukha ni Tang Wulan ay talagang hindi maganda ngayon. Ang kanyang makeup ay napaka-magical at hindi sakop ang mga pagbabago sa kanyang mukha, upang siya ay magmukhang mas totoo. Sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay mukhang napakaabo, at ang espiritu ng buong tao ay medyo masama. Bagamat stable pa rin ang mga yabag, halatang may ilang problema sa pagbabago-bago ng hininga sa katawan. Ito ay talagang hindi isang pagkukunwari, at si Tang Wulan mismo ay labis na nalulumbay. Napakalakas talaga ng lakas ni Yuan and Zhenchen. Nang umatake siya ng buong lakas, sinubukan din ni Tang Wulan ang kanyang makakaya na labanan ito, at maging ang battle armor ay malubhang nasira. Bagamat kalaunan ay nabawi ni Yuan and Zhenchen ang kapangyarihan ng Titan Divine Fist na nanatili sa kanyang katawan, hindi nito binago ang sitwasyon ng mabibigat na pinsala ni Tang Wulan. Ang kakayahan ni Tang Wulan sa pagpapagaling sa sarili ay mayroon ding mga limitasyon, at hindi ito nangangahulugan na makaka-recover siya sa loob ng ilang oras pagkatapos makayanan ang pag-atake ng ganoong antas. Hindi ganoon kaganda ang kalagayan niya ngayon. Nabali ang 5 tadyang ko noon, pero halos hindi na gumaling, pero may mapurol pa ring sakit. Ang chi at dugo ay bahagyang nabasag, at ang kapangyarihan ng kaluluwa ay hindi matatag. Higit sa lahat, ang battle armor na muntik ng gumuho noon ay hindi na magagamit. Ang sandata ng labanan na hinubog ng kaluluwa ay may kakayahang ayusin ang sarili. Kung mas matindi ang pinsala, mas magtatagal ang pag-aayos. Bagamat pambihira ang Dragon Moon battle armor ni Tang Wulan, tumagal ng hindi bababa sa 3 araw bago mabawi. Pagkatapos ng lahat, ang pinsala sa oras na ito ay systemic, at ito ay talagang medyo malubha. Ang mga ito ay hindi masyadong malaking problema. Ang pinakamalaking problema ay pagod na pagod siya ngayon. Kahapon, nagkaroon din ng malaking epekto sa kanyang mental power ang ilang pagtatangka na gamitin ang kapangyarihan ng batas, lalo na ang explosive energy ng Elemental Thunder. Masasabing may lakas siya, at ngayon ay magagamit niya ang 3 tagumpay na medyo maganda. Dahil dito, natural na makikita mula sa labas ang ilang pagkakaiba at pagbabago. Natural na tuwang-tuwa si Levi nang makita ang tagpong ito. Siyempre, napakalinaw din niya sa kanyang hitsura. Kahit na makapasok siya sa top 10, hindi siya pipiliin ni Guyana. Higit pa rito, mayroon pa ring tiyak na edad sa grupong ito. Nandito na ang pavilion. Ngunit ang kakayahang manalo ng ilan pang laro ay nakakatulong sa panghuling ranggo. Kung mas mataas ang rankang, mas maraming reward ang makukuha niya. Ito ang kanyang layunin. Bukod dito, kung kaya niyang talunin si Tang Wulan, ang may pamagat na Dao Luo ngayon, kung gayon hindi kalabisan na ilarawan ang kanyang katanyagan sa unang labanan. Mukhang masama ang kalagayan ng manlalarong si Yulungyo. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Sa partikular, wala tayong masyadong espekulasyon dito. Ang pinakamahalaga ngayon ay kung kaya ba niyang talunin ang manlalaro ni Levi sa kanyang pisikal na kondisyon ngayon. Let's wait and see. Bar. Sa rostrum, nang makita ang hitsura ni Tang Wulan, lumiit din ang mga mag-aaral ni Guyana. Kagabi, talagang naramdaman niya na si Tang Wulan ay nakaharap sa isang malakas na manlalaro, ngunit dahil hindi niya naramdaman na mayroong krisis sa kamatayan, wala siyang nagawa. Ngunit ngayon ay tila medyo malubha ang pinsala ni Tang Wulan, at masasabing ito ay mas malala pa kaysa sa inaakala. Ang ganitong sitwasyon ay medyo bihira. Sa kanyang pisikal na fitness, sino ang maaaring matroma sa kanya sa ganoong lawak? Hindi ito ang Spirit Spreading Pagoda. Kung ito ang Spirit Spreading Pagoda, makakatanggap pa rin siya ng ilang balita. Kung gayon, sino ito? Dinala ni Tang Wulan ang kanyang mga kaliskis ng Silver Dragon, at sa kanyang plakat, nakasabit ang Golden Dragon na kaliskis ni Tang Wulan. Siyempre naramdaman niya ang kasalukuyang pisikal na kondisyon ni Tang Wulan ng mas malalim, mas malinaw pa kaysa sa nararamdaman ng sinuman. Ang kasalukuyang hitsura ni Tang Wulan ay hindi nagpapanggap, ngunit talagang nasa masamang kalagayan. Hindi kaya matatalo siya sa larong ito. Kung matatalo siya, medyo magulo. Sa sandaling ito, biglang natuklasan ni Guyana na hindi tumingin si Tang Wulan sa kanyang kalaban, ngunit itinaas ang kanyang ulo at sumulyap sa rostrum.
Ang rostrum ay hinaharangan ng SLR glass, na makikita lamang mula sa loob hanggang sa labas, ngunit ang loob ay hindi makikita mula sa labas. Napakahusay ng privacy. Ngunit malinaw na naramdaman ni Guyana na ang tingin ni Tang Wulan ay kasabay ng kanyang sariling mga mata. May naiintindihan siya sa mga mata nito, iyon ay pananampalataya. Paniniwala sa tagumpay. For more videos, please like, share and subscribe.